Saka, napakaswerte mo rin naman, isang pares ng kambal na babae, talagang nakakainggit. Hindi tumutol si Bear sa mga salitang ito, mabilis siyang sumulyap sa akin. Sa kanyang puso ngayon, labis din siyang umaasa na ako nga ang kanyang ama. At si Subaoer naman ay hindi nagsalita, ngunit alam niyang bukas ay malalaman na ang resulta ng AT test. Sa kanyang puso, umaasa siyang ang resulta ay ako nga ang kanilang ama. Napakagaling ni Kuya Jayang, kung siya ang kanilang ama, napakarami na nilang kinita. Dahil kahapon, kumita sila ng 368 yuan, ngayon, bagamat hindi pa nabibilang, siguradong mahigit 300 na rin. Nakita kong hindi tumutol ang dalawang bata, ngumiti rin ako nang hindi nagpapaliwanag, at sinabi sa may-ari, kung gayon, nakakaabala na po ako sa inyo. Iniwan ko ang kariton sa may-ari ng tindahan ng sari-saring bagay, pagkatapos ay inakay ko sina Subaoer at Subier para maglaro. Habang umaakyat ng bundok sa daan, kapag nakakasalubong kami ng ibang mga turista, masaya silang bumabati sa amin. Sinasabi rin nila sa akin, napakaswerte mo naman, nagkaroon ka ng isang pares ng kambal na babae na napaka-cute. Ang gaganda ng mga anak mo, nakakainggit. Ngumiti lang ako, ngunit sa aking puso, napakatamis ng pakiramdam. Inaasahan ko talaga ang ulat ng ICQ test bukas. Hindi nagtagal, umakyat kami sa isang lugar kung saan may serbisyo ng pagkuha ng litrato. Isang binatang lalaki na may hawak na kamera ang lumapit sa akin at nagtanong, Kuya, gusto niyo po bang tulungan ko kayong kumuha ng isang family picture bilang alaala? Napakaganda po talaga ng pamilya niyo. Saka, napakamura lang po, 3 yuan lang po ang isang kuha. Yumuko ako at nagtanong, Baoer, Bier, gusto niyo bang magpakuha? Narinig ni na Subaoer at Subier ang aking tanong, agad silang sabay na nagsabi, gusto, gusto, gusto. Sa loob lang ng 3 maikling araw, kumita na sila ng ilang daang yuan, ngayon, ang pagkuha ng isang litrato ay 3 yuan lang, napakagalante nilang dalawa. Dahil, naaalala nila, bukas ay lalabas na ang ulat ng fifth test. Kung ipapakita ng ulat na hindi ko sila anak, marahil ay hindi na ako mananatili para samahan silang magbenta ng bulaklak, para samahan silang maglaro. Kaya naman, ngayon, ang makasama ako sa isang litrato, ay labis nilang inaasahan. Nakangiti akong tumango, sige. Pagkasabi ko nyon, pinatayo ko sina Subaoer at Subier sa magkabilang tabi ko. Umiti ang photographer sa akin at sinabing, Kuya, pwede po kayong maging mas malapit, yakapin niyo po ang inyong mga anak na babae, o hawakan niyo po ang kanilang mga kamay. Narinig ko iyon, direkta kong hinawakan ang mga kamay ng dalawang bata, pagkatapos ay click. Isang litrato ang nakuha. Pagkatapos kaming kunan ng litrato ng photographer, ibinaba niya ang kanyang kamera, ngumiti sa amin at sinabing, napakasaya po ng pamilya niyo. Sa kabilang banda po, may gumagawa ng snow globe, pwede po kayong pumunta roon para tingnan, sa loob po ng snow globe, pwedeng ilagay ang family picture niyo na kakakuha lang. Tumango ako at sinabi kina Subaoer at Subier, tara, pumunta tayo roon para tingnan. Opo. Masayang sagot ni na Subaoer at Subier. Inakay ko ang dalawang bata at sabay kaming lumakad papunta sa direksyong itinuro ng photographer. Nang dalhin ko sina Subaoer at Subier sa harap ng mga snow globe, tiningnan ni na Subaoer at Subier ang mga salaming snow globe sa kanilang harapan, puno ng saya ang kanilang mga mata. Dati, naririnig lang nila na napakaganda ng snow globe, hindi nila inaasahan na sa personal, napakaganda pala talaga. Tiningnan ng dalawang bata ang snow globe, natulala sila. Tiningnan ko sina Subaoer at Subier, pagkatapos ay umupo ako ng patiyad, at marahang nagtanong, gusto niyo ba? Tumango ang dalawang bata, pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga ulo at tiningnan ako, parehong may malapad na ngiti sa kanilang mga mukha. Nakita ko iyon, umiti ako at sinabing, kung gayon, bilhin natin itong snow globe, pwede ba? Opo. Gusto ko. Sabay na sagot ng dalawang bata. Lumingon ako at sinabi sa may-ari, Boss, gawan niyo po kami ng isang customized na snow globe. Nakangiting tumango ang may-ari, sige po, maghintay po kayo sandali, ay de-develop ko lang po agad itong litrato, tapos gagawin ko na po ang snow globe para sa inyo. Salamat po, boss. Pagkatapos kong magpasalamat, inakay ko sina Subaoer at Subier sa isang batong upuan sa tabi para maupo. Ilang sandali lang, tinawag na kami ng may-ari. Ito na po ang snow globe, tingnan niyo po kung okay na itong litrato.
Iniabot ng may-ari ang snow globe sa kanyang kamay kina Subaoer at Subier. Tinanggap ni na Subaoer at Subier ang snow globe mula sa kamay ng may-ari. Tiningnan ko sila, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, puno ng lambing ang aking mga mata, ang dalawang kaakit-akit na batang ito sa aking harapan ay nagdudulot sa akin ng isang espesyal na kaligayahan. Tiningnan ng dalawang bata ang aming family picture sa loob ng snow globe, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Tiningnan ko silang dalawa, umiti at sinabing, Bear at Bauer, gusto niyo ba? Gusto po. Sabay na sagot ng dalawang bata. Ang litratong ito ay ang kanilang family picture kasama si Kuya Jayang. Siyempre, labis nila itong gusto at labis din nilang pinahalagahan. Umiti ako, pagkatapos ay tiningnan ko ang may-ari at sinabing, Boss, yung family picture po kanina, pwede po bang ipaprint? Tumango ang may-ari, siyempre pwede, ipiprint ko na po para sa inyo ngayon din. Sige po. Tumango ako. Napakabilis na naprint ng may-ari ang litrato, pagkatapos ay iniabot sa akin. Kinuha ko ang litrato para tingnan, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Magkano po, boss? Inilapag ko ang litrato, tiningnan ko ang may-ari at nagtanong. Isang snow globe at isang litrato, 25 yuan, 20 yuan na lang po ang ibigay niyo sa akin. Nakangiting sabi sa akin ng may-ari. Tumango ako, naghahanda ng ibigay ang pera sa may-ari. Sa mga sandaling iyon, hinila ni Subaoer sa tabi ang aking kamay, itinaas ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, Kuya Jayang, ako na po ang magbabayad. Ngayon, kumikita na sila sa pagbebenta ng bulaklak. Dati, napakarami nang naitulong sa kanila ni Kuya Jayang, kaya't hindi na niya maaaring hayaang gumastos pa si Kuya Jayang. Walang problema, ako na ang magbabayad, ako naman si Kuya Jayang mo. Tiningnan ko si Subaoer, umiling at sinabi. Nakangiting sinabi ni Subaoer, Kuya Jayang, walang problema po, kumikita na po kami ngayon, ito po, kami na po ang magbabayad. Nang makita kong pinipilit ni na Subaoer at Subier na sila ang magbayad, hindi na ako tumanggi pa, sumunod na lang ako sa kanilang gusto, tumango at sinabi, sige na, kung ganyan naman ang gusto ni na Baoer at Bier, susunod na ako sa inyo. Hay. Masayang humiti si na Subaoer at Subier. Maingat na hinawakan ang litrato at ang snow globe, inakay ko ang dalawang bata para magpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Pagkatapos umakyat ng bundok, bumalik kami sa paanan ng bundok, nakita kong malapit na ang oras ng pagkain, balak kong dalhin ang dalawang bata para kumain. Naghanap ako ng isang kainan na may espesyalidad sa paanan ng bundok, dinala ko sina Subaoer at ang kanyang mga kapatid sa loob, pumili ng 4 na putahe, pagkatapos ay iniabot ko ang menu sa waiter. Tiningnan ni na Subaoer at Subier ang mga pagkain sa mesa, pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa. Matagal nang gutom ang kanilang mga tiyan, kaya't ngayon, naghihintay na lang silang maihain ang pagkain. Ilang sandali lang, naihain na ang pagkain. Tiningnan ko ang ilang putahe sa aking harapan, pagkatapos ay kinuha ko ang chopsticks at sinandukan ang dalawang bata. Ito ang signature sliced beef ng kainan na ito, subukan nyo na. Opo. Sumagot sina Subaoer at Subier, habang gumagamit ng kutsara para kumuha ng kaunting sliced beef at isubo. Ang sliced beef, sariwa at malambot ang karne, mabango ang amoy, pagkain sa bibig, ay nagpapagana sa pagkain. Pagkatapos kumain ni Subaoer, ngumiti siya sa akin at sinabi, ang sarap nga, pero hindi kasing sarap ng luto ni Kuya Jayang. Narinig iyon ni Subier, mausisang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Subaoer, ate. Ang sarap na nito, pero hindi pa rin kasing sarap ng luto ni Kuya Jayang. Siyempre. Napakasarap talaga ng luto ni Kuya Jayang. Matatag na sabi ni Subaoer. Talaga? Hindi masyadong naniniwalang tiningnan ni Subier si Subaoer. Talaga? Tiniyak ni Subaoer. Kung gayon, gusto ko ring kumain. Tiningnan ko ang dalawang bata sa aking harapan at sinabing, sige lang, kapag may oras, ipagluluto ko kayo. Narinig iyon ng dalawang bata, masayang tumango. Pagkatapos naming kumain, inakay ko ang dalawang bata papunta sa tindahan ng sari-saring bagay para kunin ang kariton, pagkatapos ay bumalik kami sa tindahan ng bulaklak at nagsimulang magbilang ng pera. Ngayon, kumita kami ng halos 400 yuan. Hinayaan ko pa rin ang dalawang bata ang magtago ng pera. Tiningnan ni Chen Ming siya sina Subaoer at ang kanyang mga kapatid na nagbibilang ng pera, labis din siyang nainggit.
Sa 2 araw na ito, halos 1,000 yuan na ang kinita ko kasama ang 2 bata. At ang kanyang tindahan ng bulaklak, halos ganoon lang din ang kinikita sa isang buwan. Sa kanyang puso, labis siyang nagtataka kung paano ako nakakakita ng ganoon karaming pera. Lalo siyang nagulat na napakagalante ko pala, ang kinita namin sa 2 araw na ito, wala akong kinuha ni isang kusing, lahat ay ibinigay ko sa 2 batang ito. Naramdaman ni Chen Mingxia, napakagalante talaga ng lalaking ito. Ngunit, bakit naman ako napakabuti sa 2 batang ito? Parang kamag-anak ko sila kung ituring. Pag-iisip nito, lalo pang naging mausisa si Chen Mingxia. Pagkatapos naming magbilang ng pera, inakay ko ang 2 bata palabas ng tindahan ng bulaklak at pumunta kami sa isang kalapit na supermarket. Anong gagawin po natin sa supermarket? Tanong ni Subaoer. Bibilhan ko kayo ng ilang gamit, may gusto ba kayo? Laruan? O kaya naman gamit pang eskwela? Tanong ko. Umiling si Subaoer, wala po kaming gustong kahit ano, gusto po naming ipunin ang pera para ipagamot si nanay. Pero gusto ko pong bilhin itong laruan. Tiningnan ni Subier si Subaoer, itinuro ang Barbie doll sa tabi at sinabi. Narinig iyon ni Subaoer, kumunot ang kanyang noo, Beer, napakamahal ng laruang ito, hindi sulit bilhin. Hinaplos ko ang ulo ni Subaoer at sinabing, walang problema, Baoer, may pera naman si kuya para bilhin yan. Saka, bihira naman kayong bumili ng laruan, lalo na't sa hinaharap, sasamahan ko pa kayong kumita, bilhin nyo na. Nang marinig ko ang aking sinabi, kinagat ni Subaoer ang kanyang labi, pagkatapos ay yumuko at nag-isip sandali at tumango. Kung gayon, isa lang po ang bibilhin natin, ha? CJ. Sagot ko, pagkatapos ay inakay ko ang 2 bata papunta sa estante. Pagkatapos, pumili ako ng ilang set ng laruan para sa 2 bata, at binilhan ko rin sila ng ilang fountain pen. Pagkatapos naming mamili, sinabi ng 2 bata na gusto nilang umuwi muna, tumango ako at naghanda ng ihatid sila pauwi. Sa daan pauwi, muli na naman naming nakasalubong ang 4 na batang lalaki, kasama roon ang batang ng api kay Subaoer sa istasyon ng tren dati. Nang makita niya ako, agad siyang umatras, ngunit ang 3 iba pa ay hindi pa ako nakikita, ito ang unang beses nilang makita ako. Isa sa kanila ay agad na tiningnan ang 2 bata at nagtanong, Subaoer, Subier, ito ba ang bago niyong tatay? Pagkasabi ng batang iyon, nagsimulang humalakhak ang 2 pang bata. Narinig iyon ni Subier, kinuyom niya ang kanyang kamao. Puno ng galit ang kanyang malalaki at bilugang mga mata, malakas siyang sumagot, siya nga ang aming ama. Kapag nang api kayo sa akin, tatawagin ko ang aming ama para bugbugin kayo. Sa mga sandaling iyon, mapanganib na pinikit ko ang aking mga mata at tiningnan ang 3 batang iyon, ang aking tingin ay tumuon sa kanila. Sa mga sandaling iyon, napansin din ng 3 batang iyon ang aura ko, natakot sila kaya't mabilis silang tumalikod at tumakbo. Takot na baka magalit ako at habulin sila. Tumakbo rin ang natitirang bata. Tiningnan ko ang 4 na batang tumatakbo, kumunot ang aking noo. Sa aking puso, lalo kong hindi napigilang maawa kina Suwan King at sa 3 magkakapatid na Baoer at Beer. Mukhang nitong mga nakaraang taon, napakaraming sama ng loob ang dinanas ng mga batang ito, kaya't inaapi ni na Baoer at Beer ang mga batang ito. Si Xiaoxu naman ay karaniwang kailangang magtrabaho. Hindi niya rin maasikaso ang kanyang mga anak, tulad ni na Baoer at Beer na inaapi, siguradong hindi rin sila magsusumbong. Pag-iisip nito, hindi ko napigilang bumuntong hininga. Sa nakaraang buhay, siguradong mas mahirap pa ang buhay ni Xiaoxu at ng kanyang mga anak kaysa ngayon. Sa muling pagkabuhay kong ito, kailangan ko talagang baguhin ang sitwasyong ito, para mabuhay sila ng masaya at maligaya. Pagkatapos, inihatid ko ang 2 bata pauwi. At si Beer, pagka-uwi pa lang, diretsong pumasok sa kanyang maliit na silid, blag. Isinara ang pinto. Nakahiga si Subier sa kanyang maliit na kama at umiiyak, labis na nasasaktan ang kanyang kalooban. At sa sala, hindi ko alam na umiiyak si Subier sa silid, tiningnan ko si Subaoer at nagtanong, Baoer, anong nangyari kay Beer? Umiling si Subaoer, hindi ko po alam, baka po masama ang pakiramdam ni Beer. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay tiningnan si Baoer at sinabing, maghintay ka lang sa bahay, lalabas muna ako saglit. Tumango si Subaoer, pagkatapos ay lumabas na ako. Pagkaalis ko, agad na kumatok si Subaoer sa pinto ng silid ni Beer at pumasok.
Nakita niyang nakadapa si BR sa kama at humihikbi, lumapit siya, pagkatapos ay umupo ng patyad at tiningnan si BR, marahang hinaplos ang ulo ni BR at inalo ito. Nakita ni BR na si Subauer iyon, agad siyang yumakap kay Subauer at humagulgol. Huhuhu! Tinapik niya ang balikat ni BR at walang tigil na inalo, sige na BR, huwag ka nang umiyak, mabait na bata, alam kong nahihirapan ka, alam kong nasasaktan ang kalooban mo, pero BR, kailangan nating matutong lumaki. Kailangang maging matapang para harapin ang lahat ng ito. Pero talagang napakasakit po ng kalooban namin. Huhuhu! Umiiyak na sinabi ni BR habang nasasaktan ang kalooban. Siyempre, alam na alam ni Subauer ang sama ng loob sa puso ni Subir. Siyempre, dahil ito sa kawalan ng ama, ngunit hindi niya rin sinabi sa akin, natatakot siyang baka hindi rin masaya si Kuya Jayang. Saka, sa kanyang puso, talagang gusto rin niyang magkaroon ng ama, sa ganoong paraan, hindi na sila apihin ng ibang tao. Naisip ito ni Subauer, unti-unti ring namasa ang kanyang mga mata. Silang dalawa ay identical triplets, kaya't nagkakaintindihan sila ng nararamdaman. Matagal na umiyak si Subir, sa huli ay napagod, saka lang tumigil sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang maliit na ulo at tiningnan si Subauer. Kaawa-awang sinabi, Bauer, sa tingin mo, sino kaya talaga ang ating ama? Iniabot ni Subauer ang kanyang kamay para punasan ang mga luha sa mukha ni BR, at marahang sinabi, BR, si Kuya Jayang, malamang na siya nga ang ating ama, huwag ka nang malungkot. Kung si Kuya Jayang ang ating ama, sa hinaharap, tayo rin ay mga batang may ama na. Nang marinig ang pang-aalo ni Subauer, muling namasa ang mga mata ni BR. Suminghot siya, tiningnan si Subauer at sinabi, Ate, kung si Kuya Jayang nga ang ating ama, ang saya naman. Narinig iyon ni Subauer, inalo at hinaplos si Subir. Sa mga sandaling iyon, narinig ni Subauer na bumukas ang pintuan sa harap, tiningnan niya si Subir at sinabi, Sige na BR, huwag ka nang umiyak, bumalik na si Kuya Jayang. Nang marinig ang sinabi ni Subauer, agad na kinusot ni Subir ang kanyang mga mata, pagkatapos ay kumawala sa yakap ni Subauer. Pagkatapos, inakay ni Subauer si Subir palabas ng silid, nakita nila akong bitbit ang isang cake na nakatayo sa sala, labis silang nagulat. Hindi pa kailanman nakakain ng cake ang dalawang batang ito, ngunit nakakita na sila ng cake, alam nilang ang cake ay dapat lang kainin kapag kaarawan. Ngunit, kailangang magtipid ng pera ang pamilya, kaya't sa ilang kaarawan nila, laging pansit na mahaba ang niluluto ng kanilang ina para sa kanila, at kinakantahan sila ng happy birthday song, hindi pa sila kailanman nakabili ng cake. Nang makita nila akong bumili ng cake ngayon, labis na nagulat ang dalawang bata. At ako naman, bitbit ang cake, lumapit sa dalawang bata. Sa nakaraang buhay, nakita ko ang mga kaibigan kong sinusuyo ang kanilang mga kasintahan, laging bumibili ng matatamis. Naaalala kong magkatulad lang ang mga babae at mga batang babae, kapag sinusuyo sila, gumagamit ng matatamis, kaya't kanina, lumabas ako para bumili ng isang cute na cake, ngunit hindi ko alam kung mapapasaya ko ba si BR. Bauer, BR, halina kayo, kumain tayo ng cake. Nakangiti kong tiningnan sina Subauer at Subir. Nagkatinginan sina Subauer at Subir, pagkatapos ay sabay silang tumango. Pagkatapos ay tinanggap ni Subir ang cake na iniabot ko, tiningnan ako, at pagkatapos ay tiningnan ang cake. Inilagay ko ang cake sa coffee table, binuksan ko ito, at hiniwa para sa kanila. Tinanggap ni Subir ang cake at kumain ng isang piraso, ngunit malungkot pa rin ang kanyang mukha. Nakita ni Subauer na hindi pa rin gumingiti si BR. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan, nakaisip siya ng isang paraan. Pagkatapos ay isinawsaw ni Subauer ang kanyang daliri sa kaunting icing, at habang hindi nakatingin si Subir, direkta niyang ipinahid ito sa mukha ni BR. Natigilan si BR, nang makita ko iyon, agad kong iniabot ang aking kamay, isinawsaw din sa kaunting icing, at ipinahid sa mukha ni BR. Natauhan si Subir, agad na naging parang pusang may mansa ang kanyang mukha, napaka-cute tingnan. Nakita ni Subao ni si Benny na ganoon, kaya hindi niya mapigilan ang pagtawa. Sa sandaling iyon, biglang kumuha ng kaunting cream si Benny gamit ang daliri at ipinahid sa mukha ko. Natigilan ako sandali, tapos si Subao ni naman ang nagpahid ng cream sa mukha ko, kaya ginantihan ko rin si Benny ng isang pahid. Nang makita ni Subao ni na parehong puno ng cream ang mukha namin ni Benny, hindi na niya napigilan at humalakak siya ng malakas. Nang makita ni Subeni na masaya si Subaoni sa pagtawa,
Nawala ang kaunting sama ng loob na naramdaman niya kanina at biglang sumaya ang kanyang kalooban. Tiningnan niya ang cream sa mukha ko at ni Subaoni at napatawa na rin siya. Naglaro na ang dalawang bata at mukhang masayang-masaya sila. Pinanood ko silang naglalaro at lalong lumalim ang ngiti sa aking labi. Nakitawa na rin ako sa kanila. Habang masaya silang nagtatawanan at naglalaro, kumuha ulit ako ng kaunting cream sa kamay ko at sunod-sunod kong ipinahid sa mukha ni na Subaoni at Subini. Biglang nagkaroon ng ilang mansa ng cream ang mga mukha ng dalawang bata. Nang makita ang cream sa kanyang mukha, agad nang umuso si Beni at sinabing, "Naku, puno na ng cream ang mga mukha natin." Haha! Nakita ni Subaoni ang cute na itsura ni Beni, lalo siyang natawa at habang tumatawa ay sinabi, "Haha! Ang cute-cute." Lalong nainis si Subeni nang marinig ang tawa ni Subaoni. Tiningnan niya ang cream sa kanyang kamay, tapos ay ipinahid ito sa mukha ni Subaoni. Nakita ni Subaoni ang cream sa kamay ni Subeni na papalapit, kaya natakot siya at mabilis na umiwas. Hindi naman papatalo si Subeni, nang makita niyang gustong umiwas ni Subaoni, itinuloy pa rin niya ang pagpahid sa mukha nito. Naglaro ang dalawang bata, habang ako'y nakatayo roon at pinagmamasdan sila. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang pinagmamasdan sina Subaoni at Subeni na naglalaro, nakaramdam ako ng malaking kasiyahan sa aking puso, isang espesyal na kaligayahan. Sa huli ng kanilang paglalaro, tiningnan ni Subaoni ang cake na kaunti na lang ang natira, at nang hihinayang na sinabi, "Hindi pa natin masyadong nakain itong cake, ginamit na natin lahat sa paglalaro." Narinig ko ang sinabi ni Subaoni at nakangiting sinabi, "Okay lang yan, ano ba naman itong kaunting cream? Sa susunod na gusto ninyong kumain, tawagin nyo lang si Tio Jiang Chu, dadalhin ko kayo para bumili. Basta gusto ninyo, bibilhin ko lahat para sa inyo." Nang marinig nila ang sinabi ko, sabay na tumango sina Subaoni at Subini at baka sa kanilang mga mukha ang tuwa. Tiningnan ko ang itsura ng dalawang bata at lalo akong sumaya. Samantala, nakita ni Subeni ang magulong bahay at nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi. Kung hindi dahil kay Tio Jiang Chu na pinasaya siya, kaya naging ganito kagulo ang bahay. Kaya kusa siyang nagsabi, "Ate, magpahinga na kayo ni Tio Jiang Chu, ako na ang magliligpit ng mga gamit." Pagkasabi nito, tumalikod si Subeni at pumunta sa harap ng sofa para magsimulang magligpit. Walang imik na tumulong si Subaoni kay Subeni sa pagliligpit. Sa tabi, pinanood ko ang dalawang batang abala at nakangiting sinabi ko kay Subaoni, "Beni, Baoni, hindi niyo na kailangang magligpit, hayaan niyong si Tio Jiang Chu na ang magligpit para sa inyo. Pumasok na kayo sa kwarto." Nakita kong parehong abala ang dalawang bata at medyo naawa ako. Alam kong marami silang tiniis na sama ng loob ngayong araw, kaya gusto ko silang bigyan ng pagkakataong magpahinga at mag-relax. Pero hindi nakinig sina Subeni at Subaoni sa akin at nagpatuloy sa pagliligpit. Ako ang bumili ng cake para sa kanila, tapos ako pa ang magliligpit. Hindi komportable sa pakiramdam nila iyon. Nang makita kong hindi sila nakikinig sa akin, wala akong nagawa kundi sumama na rin sa kanila sa pagliligpit. Pagkatapos naming magligpit, basang-basa na ng pawis ang mukha ko. Tiningnan ako ni Subaoni, agad siyang tumakbo sa banyo, kumuha ng malinis na tuwalya at pinunasan ang pawis sa noo ko. Si Subeni naman ay tumakbo sa kusina, kumuha ng isang basong tubig at ibinigay sa akin. Tiningnan ko si Subeni na nag-aabot ng tubig sa akin at nakangiting sinabi, "Salamat, Beini." Umiti sa akin si Subaoni. Pagkatapos, sinabi ko sa dalawang bata, "Sige, tapos na tayong magligpit, bumalik na kayo sa kwarto ninyo para matulog." Nang marinig nila ang sinabi ko, tumango sina Subeni at Subaoni. Inihatid ko ang dalawang bata sa kanilang kwarto at pinahiga. Nang palabas na sana ako, hinawakan ni Subaoni ang kamay ko at sinabing, "Tio Jiang Chu, humiga na rin po kayo at magpahinga." Isang masiglang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Subaoni, tapos ay umusog pa siya ng kaunti paloob. Sinulyapan ko ang pwesto sa kama, umiti ako, walang sinabi at humiga na rin doon. Nang makita ni Subeni na umakyat ako sa kama, agad siyang pumikit at natulog. Ako naman, habang nakahiga sa kama at pinagmamasdan ang dalawang batang mahimbing na natutulog, isang banayad na ngiti ang sumilay sa aking labi. Mabilis kaming tatlo na nakatulog sa isang matamis na panaginip. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, nanganak si Suwangsui ng 3 anak para sa akin. Ako, si Suwangsui, at ang 3 anak namin ay namuhay ng masaya at maligaya.
Pagkagising ko mula sa panaginip, tiningnan ko sina Subaoni at Subeni na nasa aking kandungan at dahan-dahang sumilay ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi. Ang sarap sa pakiramdam nito. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinaba ang dalawang bata, habang umaasa sa aking puso na magkatotoo ang panaginip na iyon. Nang magising sina Baoni at Bini, napansin nilang wala ako sa kama. Nasaan na si Tio Jiangchu? Antok na sabi ni Subeni. Umiling si Subaoni. Naalala niya ang eksena kanina kung saan masaya silang naglalaro, kasama si Tio Jiangchu, parang totoong-totoo. Hindi niya akalaing panaginip lang pala lahat. Sina Subaoni at Subeni ay bumangon na may pagkadismaya sa mukha, itinulak ang pinto ng kwarto, at agad akong nakita na nagpapalit ng bumbilya sa sala. Tio Jiangchu! Sigaw ng dalawang bata nang makita ako, tuwang-tuwa. Narinig ko ang boses ng dalawang bata. Lumingon ako kina Subaoni at Subeni at sinabi, Baoni, Bini, bakit? Nakangiting tumingin sa akin si Subeni at sinabi, hindi pala panaginip ang lahat ng nangyari, totoo pala lahat. Natawa ako sa narinig ko, tapos sinabi, napansin ko kasing may ilang bumbilya sa bahay na hindi umiilaw at patay sindi pa, kaya lumabas ako saglit para bumili ng bagong bumbilya para palitan. Para mas maganda sa mata ninyo at mas maliwanag din sa bahay kapag gabi. Nang marinig nila ang sinabi ko, parehong tumango sina Subaoni at Subeni. Tumingin sila sa akin at nakangiting sinabi, Tio Jiangchu, salamat po. Umiti lang ako at hindi nagsalita. Pagkatapos kong magpalit ng bumbilya, lumapit ako sa tsi. Kasi kanina, nang buksan ko ang tsihi, napansin kong hindi na gumagana ng maayos ang lumang tsihi ni Baoni, puro static, kailangan pang tapikin para magkaroon ng picture, kaya napagdesisyonan kong ayusin ito para sa kanila. Una kong tinanggal ang likod ng zihi, tapos kinuha ko ang mga gamit at nagsimulang mag-ayos, tapos binalik ko ulit. Agad na bumalik sa normal ang picture ng zihi. Nakatayo sa gilid sina Subaoni at Subeni, pinagmamasdan ang bawat kilos ko, at puno ng pagkamangha ang kanilang mga puso. Mukhang ang galing-galing ni Tio Jiangchu, hindi nila akalaing marunong pa siyang mag-ayos ng zihi, sobrang kahanga-hanga. Tio Jiangchu, ang galing-galing niyo po talaga. Hindi napigilan ni Subeni na sabihin, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Si Subaoni naman ay may gulat na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa akin at nagsabi, Tio Jiangchu, ang galing niyo po talaga. Parang Superman si Tio Jiangchu, lahat yata alam niyang gawin. Umiti lang ako at hindi nagsalita. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, gaya ng dati, inihatid ko sina Subaoni at Subeni pa uwi sa bahay ni Lin Xiao. Kinabukasan, araw na ito ng resulta ng test. Maaga akong natapos sa aking negosyo at agad akong pumunta sa testing center. Dahil alas 9 pa ng umaga magbubukas ang testing center, samantalang ang negosyo ko ng igat at tiadregs ay natatapos ko na bago mag-alas 8 ng umaga. Pagdating ko sa safety testing center, sobrang excited ang pakiramdam ko. Tumayo ako sa pintuan at huminga ng malalim ng ilang beses. Tapos ay pumasok na ako sa loob ng center. Pagkapasok ko pa lang, may staff na agad na nakakilala sa akin. Dahil sobrang gwapo ko, at saka yung dalawang batang babae na kasama kong nagpad na test, ay sobrang ganda at cute din, kaya espesyal sila nag-iwan ng impresyon. Alam ng staff na kukunin ko ang resulta ng test, kaya dinala niya ako sa isang opisina na para sa paghihintay ng resulta. Pagkapasok ko sa opisina, tinanong ko ang staff, kumusta na? Ano ang resulta ng test? Hindi mahirap mapansin na medyo nagmamadali ang boses ko. Tiningnan ako ng staff, tapos humiti at sinabi, maghintay lang po kayo sandali, kukunin ko muna ang resulta ninyo. Umiti ako at tumango, tapos umupo ako sa sofa para hintayin ang resulta. Habang naghihintay ng resulta, nanginginig ang buong katawan ko. Dumukot ako ng isang sigarilyo, pero nagsisindihan ko na, ilang beses kong sinubukan pero hindi sumisindi ang lighter. Dahil nanginginig ang kamay ko. Nang masindihan ko na ang sigarilyo, hinawakan ko ito, humitit ng malalim para subukang pakalmahin ang sarili ko. Malapit nang lumabas ang resulta. Malapit ko nang makita. Kung anak ko ba sina Baoni at Bini, malalaman na rin sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay ng resulta, paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mga alaala ng mga araw na kasama ko ang dalawang bata. At sumagi rin ang napakagandang mukha ni Su Wangsui, na kapag nakita mo minsan ay hinding-hindi mo na makakalimutan, ang dati kong girlfriend na matagal ko nang hindi nakikita. Xiao Xu.
Mahina kong binanggit ang pangalan niya. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang staff na may hawak na report at sinabi, Ding Jayang, narito na po ang report ng resulta, para sa inyo po ito. Hindi ko agad kinuha, nakatitig ang maitim kong mga mata sa papel ng report na nasa harapan ko, huminga ako ng malalim ng ilang beses, at humitit pa ng 2 o 3 beses sa sigarilyo. Saka ko kinuha ang report. Lagi kong iniisip ang magandang posibilidad na sinabao ni at Bini ay mga anak ko. Pero, paano kung, sakali lang, ang resulta ay magpakitang hindi? Hindi ko alam kung makakayanan ko. Pagkalipas ng mga 2 minuto, pinatay ko na ang sigarilyo, tapos hawak ng kaliwang kamay ko ang report, habang ang kanang kamay ko ay bahagyang nanginginig na binuklat ang unang pahina ng report. Hindi ko magawang tingnan ng diretso ang resulta sa pinakababa. Kaya nagsimula akong magbasa mula sa itaas. Binasa ko bawat salita. Inilagay ko pa ang kanang kamay ko sa ibaba, tinatakpan ang bahagi ng resulta. Pagkatapos kong basahin ang description ng mga technical terms sa itaas, saka ako naglakas loob na paghiwalayin ang hintuturo at gitnang daliri ko na nakatakip sa resulta. Dahan-dahan kong sinilip pababa. Sa totoo lang, noong nakaraang buhay ko, kahit na pumunta ako sa ibang bansa para makipagnegosasyon ng kontratang daan-daang milyon, hindi pa ako kinabahan ng ganito. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagiging isang mapusok na binatilyo. Hindi naman ako minadali ng staff na tingnan ang resulta, dahil marami na siyang nakitang ganito, yung mga pumupunta roon para magpadna test, kapag kinukuha na ang report, halos lahat ay ganito ang estado. Sa wakas, bumaba na ang tingin ko at nakita ko na rin ang linya ng resulta. Konklusyon ng pagsusuri, sa pamamagitan ng pagsusuri ng aming sentro, natukoy na ang sample 1 at sample 2, sample 3 ay mayroong biolohikal na relasyon bilang mag-ama. At may malaking pulang selyo pa, na may malalaking titik na nakasulat, kumpirmadong may biolohikal na relasyon. Nang makita ko ang resultang ito, sobrang saya ko na napakuyom ako ng kamao, at puno ng tuwa ang aking mukha. Ang pakiramdam na ito, mas nakaka-excite, mas nakakatuwa pa kaysa noong nakakuha ako ng 300 milyong order. Mabuti. Napakaganda. Sinabao ni at Bini ay tunay ang mga anak ko. Ngumiti sa akin ang staff at sinabi, Jinbir Jayang, congratulations po. Nang alisin ko ang kamay ko, nakita rin niya ang pulang selyo na iyon na nagpapakitang may biolohikal na relasyon. Kaya agad niyang nalaman ang resulta at nakangiting binati ako. Sila bilang staff ay bawal buksan at tingnan ang test report ng kliyente dahil ito ay pribadong bagay. Nang marinig ko ang sinabi ng staff, nakangiti akong sumagot, salamat. Pagkasabi nito, kinuha ko ang report at lumabas na ako ng opisina. Habang naglalakad ako, tinitingnan ko ang report sa aking kamay, hindi ko masabi ang nararamdaman ko, masaya, pero may kirot, maligaya, pero may pagsisisi, iba't ibang emosyon ang naghahalo. Pero ang pinakamarami pa rin ay tuwa. Ako at sina Baoni, Bini ay mag-aama. Ako ang tunay na ama ni na Baoni at Bini. Bago ko makilala si Baoni, hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng anak. Hindi katakataka na hinayaan akong mabuhay muli ng langit, para pala bumalik ako at punan ang mga panghihinayang. Pagkabuhay ko palang muli, binigyan na ako ng langit ng ganito kalaking sorpresa, ang galing. Ngayon, gusto ko agad sabihin ito kina Baoni at Bini, sabihin sa kanila na ako ang tatay nila. May tatay na sila. Hindi na sila kailanman aasarin ng mga batang buli na wala silang tatay. Hawak ko ang report, mabilis akong lumabas, gusto kong makasakay agad ng sasakyan para makita sina Baoni at Bini. Kahit noong nakaraang buhay o pagkatapos kong mabuhay muli, hindi pa ako kailanman na-excite ng ganito. Ako ang tunay na ama ni na Baoni at Bini, kaya maaari ko ng legal na protektahan ang 3 bata at 6 yaoksu. Maaari kong tiyakin na hindi na sila mag-aalala sa hinaharap, masisiguro kong lalaki silang ligtas. At saka, ang sakit ni Xiaoxuy, kailangan kong humanap ng paraan para mapagaling siya. Si Xiaoxuy, ang hangal na batang iyon, noong buntis siya, hindi man lang niya sinabi sa akin. Mag-isa siyang nahirapan sa panganganak ng 3 anak, tiyak na marami siyang dinanas na hirap. Sa hinaharap, gusto kong ang buhay ni Xiaoxuy ay puro tamis na lang, wala nang pait. Gusto kong pakasalan si Xiaoxu. Bigyan si Xiaoxuy at ang 3 anak na babae ng isang masayang pamilya. Nang maisip ko ito, gusto ko agad na lumitaw sa harap ni Suwangsu, yakapin siya ng mahigpit at sabihin sa kanya na mahal ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Pero sa ngayon,
wala si Suwangsu sa Changsha, at hindi rin alam ni Baoni at Bini kung saan nag-business trip si Suwangsu. Kung gayon, hahanapin ko muna si Baoni at Bini. Gamit ang SAT test report na ito, hindi na makakapigil pa si Lin Xiao. Nang maalala ko ang dating pakikitungo sa akin ni Lin Xiao, natawa ako. Kung ilalagay ko ang sarili ko sa posisyon ni Lin Xiao, mumurahin ko rin ang walang hiyang ito. Pero napaka-inosente ko rin, noong nakipaghiwalay ako kay Suwangsu, talagang hindi ko alam na buntis siya. Hindi ko rin inaasahan na ganoon pala kalakas ang makina ko. Isang beses lang kaming nagtalik ni Suwangsu, hindi ko akalaing mabubuntis siya. At saka, triplets pa. Nang maisip kong malapit ko nang makita sina Baoni at Bini, at ang kanilang masayang gulat na ekspresyon, kapag nalaman nilang ako ang tatay nila, lalo akong nagmadali sa paglakad. Samantala, sa panig ni Baoni at Subini, ang dalawang bata, hindi kailangang pumasok ni Lin Xiao ngayon. Gayunpaman, sa mga nakalipas na araw pagka-uwi niya, hindi lang niya napansin na naging masigla at masayahin ang dalawang bata, kundi paminsan-minsan pa silang palihim na nag-uusap sa likuran niya. Labis na nagtataka si Lin Xiao sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagtanong. Ngunit ngayong araw ay day off ni Lin Xiao, tiningnan niya sina Baoni at Subini at sinabi, Baoni, Bini, tara na, dadalhin kayo ni Tialin sa parke para maglaro. Hindi nagsalita ang dalawang bata, si Baoni lang ang tumingala kay Lin Xiao at nagtanong, Tialin, bakit hindi pa po umuuwi si Mama? Umiling si Lin Xiao, tapos sinabi, hindi rin alam ni Tialin, mamaya tatawagan ni Tialin ang mama ninyo. Tumango sina Baoni at Subini, tapos sumunod sila sa likuran ni Lin Xiao. Tiningnan ni Lin Xiao ang dalawang bata, tapos dinala niya sila sa telepono sa ibaba ng gusali, at tinawagan ang numero ng hotel kung saan nakatira si Suwangsu. Mabilis na sumagot ang telepono. Hello, magandang araw po, sino po ang hinahanap nila? Magalang na tanong ng receptionist ng hotel. Gusto kong hanapin ang isang taong nagngangalang Suwangsu, pakitulungan mo akong hanapin siya sandali. Sabi ni Lin Xiao sa kausap sa kabilang linya. Sige po, maghintay lang po kayo sandali. Pagkasabi ng staff, pagkalipas ng mga 5 segundo, narinig mula sa kabilang linya ang boses ng staff. Paumanhin po, hindi pa po bumabalik si Su. Nang marinig ni Lin Xiao ang sinabi ng staff, natigilan siya sandali at sinabi, kung gayon, sige, salamat po. Ibinaba ni Lin Xiao ang telepono, tapos ipinaliwanag sa dalawang bata sa tabi niya. Busy pa ang mama ninyo. Hindi madaling ayusin ang proyekto nila doon kaya medyo matagal ang business trip niya ngayon, ilang araw pa bago umuwi ang mama ninyo. Pagkasabi ni Lin Xiao, yumuko siya at tiningnan sina Baoni at Subini at sinabi, na-miss niyo na ba ang mama ninyo, dalawang bata? Nang marinig ang tanong ni Lin Xiao, sabay na tumango sina Baoni at Subini. Mapagmahal na hinaplos ni Lin Xiao ang ulo ng dalawang bata. Mahigit kalahating buwan na niyang hindi nakikita si Xiaoxu. Medyo nami-miss na rin niya ang kaibigan. Tiyak na mas nami-miss ng dalawang bata ang kanilang ina. Sinabi niya sa dalawang bata, sakto namang day off ni Tialin ngayon, dadalhin ko kayong dalawa sa parke para maglaro, tapos kakain tayo ng masarap. Umiling si Subini, tapos tumingin kay Lin Xiao at sinabi, Tialin, hindi po kami pupunta para maglaro. Kung gusto niyong maglaro, kayo na lang po mag-isa, wag niyo na po kaming alalahanin ni ate. Alam ni Subini at Baoni sa kanilang mga puso na ngayon ang araw ng resulta ng IQ test, kaya gustong-gusto nilang makipagkita sa akin. Pero kung nasa bahay si Tialin, hindi sila makakalabas, kaya kailangan nilang mag-isip ng paraan para paalisin si Tialin sa bahay. Nang marinig ni Lin Xiao ang mga salitang ito, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Anong nangyayari sa dalawang batang ito? Karaniwan, masaya silang lumabas, pero bakit ayaw nilang lumabas ngayon? Nang maisip ito, ngumiti si Lin Xiao kina Baoni at Subini at sinabi, sige na, hindi na lalabas si Tialin, uwi na tayo. Pagkasabi ni Lin Xiao, direkta niyang inakyat sina Baoni at Subini sa itaas. Pagka-uwi sa bahay, dinala ni Lin Xiao sina Baoni at Subini sa kwarto. Tumingin sina Baoni at Subini kay Lin Xiao, tiningnan naman ni Lin Xiao sina Baoni at Subini. Baoni, Bini, may tinatago ba kayong dalawa sa akin? Seryosong sabi ni Lin Xiao sa dalawang bata. Pagkasabi ni Lin Xiao, lumitaw sa mukha ni Baoni at Subini ang hiya at pagkataranta. Nagkatinginan ang dalawang bata, tapos sabay na sinabi, Tialin, wala po, ano naman po ang itatago namin sa inyo? Nang makita ang ganoong determinadong kilos ng dalawang bata,
May nahulaan na si Lin Xiao sa kanyang puso. Sina Subaoni at Subeni ay tiyak na may itinatago sa kanya, kung hindi, hindi sila magkakaroon ng ganitong ekspresyon. Nang maisip ito, umiti si Lin Xiao sa dalawang bata at sinabi, may mga sikreto na kayo ngayon kay Tialin ha. Nang marinig ni na Subaoni at Subeni ang sinabi ni Lin Xiao, pareho silang yumuko. Tinitigan ni Lin Xiao ang dalawang bata nang hindi nagsasalita. Sa huli, sumuko na ang dalawang bata. Pagkatapos ng lahat, mga bata pa rin sila, at si Lin Xiao ang pinakamabait sa kanila sa araw-araw, pangalawa lang sa kanilang ina. Tumingin si Subaoni kay Lin Xiao at sinabi, sige na po, Tia Lin, wag na po kayong magalit. Sa totoo lang po, nitong mga nakaraang araw, sumasama kami kay Tio Jiangchu para magbenta ng bulaklak at kumita ng pera. Sa tulong po ni Tio Jiangchu, kumita na kami ng mahigit 1,000 yuan. Tumango rin si Subeni habang nakatingin kay Lin Xiao at sinabi, opo, Tia Lin, tuwing umaga dinadala kami ni Tio Jiangchu para magbenta ng bulaklak. Dinala niya rin kaming dalawa para maglaro at binilhan pa kami ng mga laruan. At saka, inayos niya ang mga ilaw at tihi sa bahay namin, sobrang galing po ni Tio Jiangchu. Nang marinig ni Lin Xiao ang sinabi ni na Subaoni at Subeni, lumitaw sa kanyang mukha ang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na sina Subaoni at Subeni ay kasama pala ni Jiangchu nitong mga nakaraang araw, at tinulungan pa sila ni Jiangchu na magbenta ng bulaklak. Akala niya matagal nang umalis si Jiangchu, pero nitong mga nakaraang araw pala ay hindi umalis si Jiangchu dito, kundi sadyang pinipili ang oras na wala siya sa bahay para dalhin sina Subaoni at Subeni para kumita ng pera. Tungkol naman sa sinabi ng mga bata na dinala sila ni Jiangchu, at sa loob ng 3 araw ay kumita sila ng mahigit 1,000 yuan, hindi siya naniniwala. Paano naman makakakita ng ganoon kalaking pera sa pagbebenta ng bulaklak? Pero bigla siyang may naalala. Naalala niya ang anino na kamukha ni Jiangchu na nakita niya sa gate ng subdivision noong isang araw. Mukhang si Jiangchu nga iyon. Tinanong niya ang dalawang bata, nitong mga nakaraang araw na kasama niyo si Jiangchu, gusto niyo ba siya? Opo. Walang pag-aalinlangang tumango si Subaoni. Tumango rin si Subeni. Tiningnan ni Lin Xiao ang itsura ni na Subaoni at Subeni at naisip sa kanyang sarili, mukhang gustong-gusto ng dalawang batang ito si Jiangchu. At hindi lang sila tinulungan ni Jiangchu na magbenta ng bulaklak, inayos pa niya ang mga ilaw at dihi sa bahay ni Xiaoxu. Mukhang talagang mahalaga sa kanya sina Baoni at Bini. Kung hindi siya gagawa ng maraming bagay na ganito. Pero bakit naman siya ganoon kabait sa dalawang bata? Hindi kaya alam na niya ang pagkatao ng dalawang bata? Nang maisip ito, biglang kumabog ng malakas ang puso ni Lin Xiao, tapos naging seryoso ang kanyang mukha. Walang tigil siyang nag-iisip sa kanyang puso. Tok tok tok. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Mabilis na iwinaksi ni Lin Xiao ang kanyang mga iniisip, tapos tumayo para buksan ang pinto. Sumunod sa kanya sina Subaoni at Subeni. Binuksan ni Lin Xiao ang pinto, at nakita niyang ang taong nakatayo sa labas ay walang iba kundi ako. Nang makita akong nakatayo sa pinto, unang natigilan si Lin Xiao. Nang makita ni na Subaoni at Subeni na ako ang dumating, agad silang masayang sumigaw, Tio Jiangchu. Tiningnan ko sina Subaoni at Subeni at mumiti ako ng may init sa kanila. Malapit na, hindi na ako tatawaging Tio Jiangchu ni na Baoni at Bini, kundi tata na. Tumingin ako kay Lin Xiao at sinabi, Lin Xiao, gusto kong makipag-usap sa iyo ng seryoso. Ako mismo ay gustong hanapin si Lin Xiao para linawin ang lahat ng bagay, kaya tumango ako bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lumingon siya sa dalawang bata, at nagbabala, kayong dalawang bata, huwag kayong susunod, narinig niyo ba? Masunuring tumango sina Subaoni at Subeni at matalinong sumagot. Pagkatapos, kami ni Lin Xiao ay humanap ng isang tahimik na lugar sa tabi ng lawa sa ibaba ng gusali. Diretso akong tumingin kay Lin Xiao at nagtanong, sina Baoni at Bini ay mga anak ko, tama ba? Nang marinig kong sinabi kong anak ko sina Baoni at Bini, parang huminto ang tibok ng puso ni Lin Xiao. Hindi kaya iniisip niyang alam ko na talaga? Nang maisip iyon, nakita kong tumingin sa akin si Lin Xiao at itinanggi, hindi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam na alam kong hinding-hindi aamin si Lin Xiao. Agad kong kinuha mula sa aking bulsa ang resulta ng IQ test at ibinigay sa kanya. Ito ang resulta ng IQ test ko kina Baoni at Bini, tingnan mo.
Kinuha ni Lin Xiao ang papel mula sa aking kamay. Nang makita niya ang 79.9% na relasyon ng dugo doon, nagbago ang kanyang mukha. Siguro iniisip niyang hindi niya akalaing dinala ko sina Baoni at Bini para magpadna test. Mukhang sa pagkakataong ito, handang-handa na ako. Agad na sumimangot si Lin Xiao. Tiningnan niya ako at tumigas ang kanyang boses. Ano ngayon kung totoo? Noong iniwan mo si Xiaoxui, bakit hindi mo naisip ang anak sa sinapupunan niya? Dapat naisip mo noon na darating ang araw na ito. Akala mo ba ngayon na gusto mong bawiin ang kustodya ng mga bata, hahayaan kitang magtagumpay? Managinip ka. Nang marinig ko ang sinabi ni Lin Xiao, naintindihan ko rin ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Sinikap kong ipakita ang pinakasinser na saloobin, kasalanan ko talaga ito. Pero noong panahong iyon, talagang hindi ko alam na buntis si Xiaoxu. Kung alam ko lang, tiyak na hindi ako makikipaghiwalay kay Xiaoxu. Tungkol naman sa dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Xiaoxu at huminto sa pag-aaral noon, iyon ay dahil. Kung noon pa, kapag nababanggit ang tungkol sa pagkalugi ng aming pamilya, at ang pagkakaroon ng malaking utang na 1 milyon, mahihirapan akong magsalita, parang isang masakit na peklat. Iyon ang dahilan kung bakit noong nakaraang buhay, pagkatapos kong makipaghiwalay kay Suwangsu at huminto sa pag-aaral, umalis ako ng Beijing, nag-isa akong pumunta sa Shanghai para magtrabaho, at pinutol ang lahat ng koneksyon sa aking mga kaibigan. Gusto ko lang mag-focus sa pagkita ng pera. Pero ngayon, nabuhay akong muli, ibang-iba na ang lahat. Ang utang na 1 milyon na iyon, para sa akin, hindi na isang malaking bundok na dumadagan sa akin at hindi ako makahinga. Dahil hindi lang ako maihawak ng kaalaman sa hinaharap ng 23 taon, kundi ako mismo, noong nakaraang buhay ay isa ng matagumpay na negosyante, matagal nang hindi na tulad ng isang 23 taong gulang ang aking pag-iisip. Kaya, ang utang na mahigit 1 milyon na ito, para sa akin, madali lang bayaran. Kaya, dahan-dahan kong ikinuwento kay Lin Xiao ang dahilan kung bakit 5 taon na ang nakalipas ay nakipaghiwalay ako kay Suwangsu at hindi ako nakipag-ugnayan sa kanya o sa aming mga kaibigan. Pagkatapos kong magkwento, nakita kong natulala si Lin Xiao. Siguro hindi niya inaasahan na ang dahilan ng pakikipaghiwalay ko kay Xiaoxui ay dahil sa pagkalugi ng aming pamilya, pagkabaon sa utang, at ayaw kong madamay si Xiaoxui sa hirap ko. Nalaman din niya na sa loob ng 5 taon, nasa Shanghai ako nagtatrabaho para makabayad ng utang. Pagkatapos ng kanyang pagkagulat, nagbago na ang tingin niya sa akin, hindi na kasing tigas ng dati. Siguro sa mata niya ngayon, isa akong responsableng lalaki. Dahil nang pasanin ko ang utang na 1 milyon, wala akong masamang intensyon, halimbawa, ang hikayatin si Xiaoxui na magpakasal. Tapos udyukan siyang humingi ng pera sa pamilya niya para tulungan akong magbayad ng utang para samantalahin si Xiaoxui. Siguro naintindihan niyang tunay akong nag-iisip para kay Xiaoxui. Ayaw kong danasin niya ang hirap kasama ko. Kaya lang, paano ko malalaman kung handa si Xiaoxui na makasama ako sa hirap? Pero itong usaping pag-ibig, mahirap din siyang makialam bilang tagalabas. Kahit papaano, pagkatapos malaman ang katotohanan, nabawasan na ng malaki ang tensyon sa pakikitungo niya sa akin. Nang makita kong lumambot na ang mukha ni Lin Xiao, nagpatuloy ako, sa pagbalik kong ito sa Changsha, hindi ko rin inaasahan na aksidenteng makikita ko si Baoni sa gate ng istasyon ng tren. Nang makita ko si Baoni, nakita kong kamukhang-kamukha niya si Xiaoxui. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa akin palapit sa kanya. Pagkatapos ay inihatid ko si Baoni sa bahay nila, at doon sa bahay nila, nakita ko ang litrato ni Xiaoxui, kasama sina Baoni, Bini, at isa pang bata. Doon ko nalaman na triplets pala ang anak ni Xiaoxui. Nang kalkulahin ko ang edad ng mga bata, nahulaan ko agad na sina Baoni at Bini ay mga anak ko. Pero noong sinabi mong hindi ako naniwala, kaya kinailangan kong maghintay pagkaalis mo, saka ako nakahanap ng pagkakataon na dalhin sina Baoni at Bini para magpadna test. Kalalabas lang ng resulta ng test na ito. Pagkasabi nito, diresto akong tumingin sa mata ni Lin Xiao, at may katiyakang sinabi, Lin Xiao, alam ko, ang pamilya ko ngayon ay may utang na mahigit 1 milyon, sa loob ng 5 taon ay mahigit 30,000 pa lang ang nababayaran ko. Kahit ang butal ng utang ay hindi pa nababayaran. Pero, hinding-hindi ko hahayaang maghirap si Xiaoxui at ang mga anak ko kasama ko. Babayaran ko lahat ng utang sa loob ng 3 buwan, tiyak na bibigyan ko si Xiaoxui, sina Baoni, Bini at pati na ang isa pa naming anak ng magandang buhay.
Bukod pa riyan, pagkatapos naming maghiwalay ni Xiaoxui, hindi na ako umibig pa sa iba, hanggang ngayon ay single pa rin ako. Nang marinig kong 5 taon na akong single, walang girlfriend, medyo gumaan ang ekspresyon ni Lin Xiao. Kung hindi, siguro iisipin niyang masyadong dehado si Xiaoxu. Dahil si Xiaoxu, ilang taon na ring hindi nakikipagrelasyon, mag-isang pinalaki ang 3 anak na babae. Hindi na niya tiningnan ang resulta ng EK test, dahil alam niyang sina Baoni at Bini ay mga anak ko talaga. Kumunot ang kanyang noo at diretsong nagtanong ng isang matalas na tanong, kung sa loob ng 5 taon, mahigit 30,000 lang ang nabayaran mo, paano mo mababayaran ang mahigit 1 milyon sa loob ng 3 buwan? Sumagot ako, sa puntong iyan, hintayin mo na lang. Kung hindi ko magawa, maaari mo akong ipabugbog at paalisin sa Changsha anumang oras. Alam kong naiintindihan din ni Lin Xiao, matagal na niyang alam na sa puso ni Su Wangxue, hindi niya talaga ako nakalimutan. Kahit hindi ito halata kay Xiaoxu, matalino si Lin Xiao, paano niya hindi mapapansin? Ilang taon nang mag-isang pinalaki ni Su Wangxue ang kanyang mga anak. Hindi kakaunti ang nanligaw kay Su Wangxue, kahit alam nilang single mother siya, may daladalang 3 anak, marami pa ring lalaking lumalapit. Kabilang doon ang mga kilala, anak ng mayaman. Pero lahat sila ay diretsong tinanggihan ni Su Wangxue. Kung may magpupumilit, ipapapulis niya, kung magpapatuloy pa kakasuhan niya sila ng panliligalig. Ang panliligalig ay malaking kaso, kung malala ay maaaring makulong. Kaya, unti-unti, sumuko na rin ang mga nanliligaw na iyon, hindi na nangahas lumapit. At iyon, ay palihim ding nagpapakita na sa puso ni Su Wangxue, hindi niya kayang iwanan ako. Ang pinakamahalaga, sila ay taga-Beijing, maaaring magtrabaho sa Beijing. Pero pagkatapos ng graduation, dumiretso si Xiaoxu sa Changsha. 3 taon sa Changsha, hindi kasing komportable ang buhay kumpara sa Beijing. Nag-aalala si Lin Xiao kay Xiaoxu, kaya sumama na rin siya. Tinanong niya si Xiaoxu kung bakit hindi siya nanatili sa Beijing para magtrabaho, o pumunta sa Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, mga maunlad na lungsod, pero sinabi lang ni Xiaoxu na gusto niya ang Changsha. Pero, alam na alam ni Lin Xiao, pumunta si Xiaoxu sa Changsha para magtrabaho, hindi dahil gusto niya ang Changsha, kundi dahil ako ay taga-probinsya ng Xiang. Pumunta si Xiaoxu sa Changsha para magtrabaho, umaasang magkakaroon ng pagkakataong makita akong muli. Lumipas ang 3 taon, hindi pa rin umalis si Xiaoxu, nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho sa Changsha. Makikita rito na hindi pa rin ako kayang bitawan ni Xiaoxu. Kahit ilang araw na ang nakalipas, pagkatapos akong makita, tinawagan ni Lin Xiao si Su Wangxue, tinanong kung sakaling makita akong muli, ano ang iisipin ni Xiaoxu. Sumagot si Xiaoxu na wala siyang iniisip. Pero, alam ni Lin Xiao, kung malalaman ni Xiaoxu na single pa rin ako ngayon, tiyak na magugulat siya at matutuwa. Sa kabilang banda, mula kina Baoni at Bini, makikita rin na sobrang lapit ng 2 bata sa akin. Ipinapakita nito na mahal ako ng 2 batang ito, at tiyak na napakamaalaga ko sa kanila. Bukod dito, sa mga nakaraang taon, si Su Wangxue ay mag-isang nagpalaki ng 3 anak, at napakahigpit ng kanilang pamumuhay. Kung talagang mababayaran ko ang higit sa 1 milyong utang sa loob ng 3 buwan, iyon ay lubos na magpapatunay ng aking pambihirang kakayahang kumita ng pera. Sa gayon, maaari ko ring ibahagi ang pasanin kay Xiaoxu, at hindi na niya kakailanganing magtrabaho ng ganoon kahirap. Tinitigan ako ni Lin Xiao, seryoso ang kanyang mga mata, sige. Jiang Chu, sana ay tuparin mo ang iyong sinabi, kung hindi, tiyak na hindi ko hahayaang mapunta sa iyo si Xiaoxu. At hindi ko rin hahayaang kunin mo sina Bauer, Bier at Xiang. Nang marinig ko ang sinabi ni Lin Xiao, palihim akong nakahinga ng maluwag. Nakangiti kong sinabi, makakaasa ka, tiyak na tutuparin ko ang aking sinabi, hintayin mo lang. Naiwan sa bahay sina Su Bauer at Su Bier. Dahil sa bilin ni Lin Xiao bago umalis, hindi sila nangahas na sumunod palabas, ngunit labis silang nag-aalala sa kanilang puso. Ate, sa tingin mo bakit hindi pa bumabalik sina Chalin at Tito Jiang? Tanong ni Su Bier. Umiling si Su Bauer, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko alam, pero base sa itsura ni Chalin kanina, mukhang galit na galit siya. Hay! Napabuntong hininga si Su Bauer. Muling sumilip sa labas si Su Bier, at saka nagsalita, Ate, hindi ba ngayon lalabas ang resulta ng test? Sa tingin mo, anak nga kaya talaga tayo ni Tito Jiang?
Hindi ko alam, pero sana nga anak tayo ni Tito Jayang, sabi ni Subaoer habang nakayuko. Ako rin, sa tingin ko mabait si Tito Jayang, at napakalapit niya sa atin, kaya gustong-gusto ko siya, tumango si Subier, at seryosong tiningnan si Subaoer. Bagamat iyon ang sinasabi nila, labis ang kaba sa puso ng dalawang bata, natatakot na hindi sila anak ko. Ngunit kasabay nito, sabik na sabik sila sa resulta ng test, umaasang sila nga ay anak ko. Hindi nagtagal, sabay kaming umuwi ni Lin Xiao. Nang makita kami ni Subaoer at Subier na magkasamang dumating, agad silang masayang tumakbo palapit. Tialin palihim na sinulyapan ng dalawa si Lin Xiao at maingat na bumati. Nang makita ang seryosong mukha ni Lin Xiao, muling bumigat ang dibdib ng dalawang bata. Tumingala si Lin Xiao at tiningnan sina Subaoer at Subier, pagkatapos ay lumingalinga at sinabing, pumasok kayo sa kwarto kasama si Tia. May sasabihin ako sa inyo. Pinigilan ko si Lin Xiao, sabihin mo na lang sa kanila ang resulta dito. Naalala ni Lin Xiao na naglakas loob ang dalawang bata na itago sa kanya ang palihim na pagsama sa akin para magpadna test. May kaunting sama pa rin ang loob sa kanya, ngunit naisip niya, kailangan din namang sabihin. Kaya ayos lang na sabihin ito sa harap nila. Tiningnan ni Lin Xiao ang dalawang bata at sinabing, Baoer, naniniwala akong nahulaan niyo na, si Jiang Chu nga ang inyong ama. Nang marinig ang sinabi ni Lin Xiao, agad na nanlaki ang mga mata ni Subaoer at Subier sa gulat. Sabay silang napatingin kay Lin Xiao. Tia Lin, sinasabi niyo po ba, talagang anak kami ni Tito Jiang? Excited na tiningnan ni Subaoer si Lin Xiao. Tiningnan ni Lin Xiao ang dalawang bata at tumango. Nang makita si Lin Xiao na tumango, agad na napatalon sa tuwa sina Subaoer at Subier at excited na sinabing, ang galing may tatay na rin kami sa wakas. Tunay na nag-uumapaw sa saya ang puso ng dalawang bata, hindi nila inaasahan na sila nga ay anak ni Tito Jiang. Nang makita ang excitement ng dalawang bata, napuno rin ng saya ang puso ko. Lumapit ako at hinaplos ang ulo nila. Tiningnan ako ni Subaoer at Subier at masayang sumigaw, Papa. Nang marinig ko ang papa mula sa kanila, isang matinding emosyon ang bumalot sa aking puso, at namula ang aking mga mata. Mas matindi pa ang pakiramdam na ito kaysa noong una, noong nagpapanggap kaming mag-ama ni Baoer at Bier, at tinatawag nila akong papa. Dahil sa pagkakataong ito, tunay na ako ang kanilang ama. Masayang sinabi ni Subaoer, ang galing, may papa na ako. Labis din ang tuwa ni Subier, at tila may naisip, itinaas niya ang maliit niyang kamao sa ere, at pabulong na sinabi, tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na sabihin na wala tayong ama, tingnan natin kung hindi ko sila mabugbog. Lubos ang saya ng dalawang bata, at bahagyang napangiti rin si Lin Xiao. Dahil hindi pa niya nakikitang ganito kasaya ang dalawa. Sinabihan niya ako na bantayan ang mga bata, bababa lang siya sandali dahil may aasikasuhin. Pagkatapos ay lumabas siya, naghahandang tawagan muli si Su Wangsui para ibalita sa kanya na nakabalik na ako. Ngunit sa huli, nakatanggap pa rin siya ng abiso na hindi pa bumabalik si Su Wangsui sa sala. Ibinaba ni Lin Xiao ang telepono at bumalik sa bahay. Tiningnan niya ang relo, 11:00 na ng umaga, kaya sinabi niya sa amin, masayang araw ngayon, kumain tayo sa labas. CJ. Ako ang taya, nakangiti kong sabi. Tumingala si Subaoer at tiningnan kami ni Lin Xiao. Masayang sinabi, Tia Lin, Papa, ako na po ang taya. Nakakita kami ng pera nitong mga nakaraang araw, isa na kaming maliit na mayaman. Paano naman kayo ang manlilibre, si Papa na? Marami ring kinita si Papa nitong mga nakaraang araw. Nakangiti kong hinaplos ang ulo ni Subaoer. Nakangiting tiningnan kami ni Lin Xiao, hayaan nyo na, ako na ang taya. Jiang Chu, itabi mo na lang ang pera mo para sa pagpapalaki ng mga bata, huwag kang gagastos. Ang pagpapalaki ng 3 anak ay hindi maliit na gastusin. Ang sahod ni Su Wangsui sa Changsha ay masasabing mataas na, ngunit sa pag-aalaga sa 3 batang ito, apos pa rin siya. Bukod pa rito, may utang pa ang pamilya ko na higit sa 1 milyon. Ayaw niyang pagastusin ako, umaasang mababayaran ko agad ang utang, para mabigyan ng magandang buhay si Xiaoxui at ang mga bata. Nakangiti kong sinabi, Lin Xiao, Baoer, huwag na kayong magtalo. Manlilibre ng pagkain, paanong hahayaan kong anak na babae ang magbayad? Dapat lalaking tulad ko ang magbabayad. Bukod dito, Lin Xiao, huwag ka nang mag-isip ng marami. Ang mga sinabi ko sa iyo noon ay hindi puro yabang. Alam ko ang kakayahan kong kumita ng pera.
Alam kong mahirap makaipon ng paunang puhunan, pero ngayong buwan, kikita ako ng 100,000, walang problema. Agad na sinabi ni Subaoer, Jalin, talagang magaling kumita ng pera ang papa ko. Tinuruan niya lang kaming magbenta ng bulaklak, dati kapag ako lang mag-isa ang nagbebenta, ilang sentimo lang ang kinikita ko sa isang araw. Pero nang isama kami ni Papa para kumita, sa loob ng 3 araw, kumita kami ng mahigit 1,000 yuan. Ibinigay ni Papa sa amin lahat ng pera. Kung si Papa mismo ang kikita ng pera, siguradong napakagaling niya. Sumingit din si Subier para ipagtanggol ako. Tama po, sobrang galing ni Papa. Gusto ko ring matuto kay Papa, kumita ng maraming pera. Nang marinig ang sinabi ni Baoer at Bier, naalala ni Lin Xiao na ikinuwento nga sa kanya ng dalawa noon na tinulungan ko silang kumita ng mahigit 1,000 yuan sa loob ng ilang araw. Noon, inakala niyang nag-i-exaggerate lang si Baoer at Bier. Pero ngayon, tumakbo si Subaoer sa kwarto at kinuha ang isang supot ng pera. Binuksan ito para ipakita kay Lin Xiao, puno ito ng pera. Puro tig negatibo 1,000 yuan, 5 yuan, 2 yuan at may mga barya pa. Tia Lin, hindi po namin kayo niloloko, talagang tinulungan kami ni Papa na kumita ng maraming pera. Dahil naibigay na dati ang pera para sa pagbalaing aso at damit para sa akin, hindi sapat ang 1,000 yuan sa supot na ito, pero mayroon pa ring 983 yuan. Ganun karaming pera, hindi nila pinangarap yun. Labis ding nagulat Lin Xiao. Hindi naya inasahan na talagang natsalangan kayo sina Bauer at Bier na kumita ing halos 1,000 yuan sa pagbabenta lang ing bulaklak. Ang kitang ito ay katambas na ing 1 buwang sahod naya. At ito, ay ang parang kinita kayo kasama ang dalawang bata sa loob lamang ing 3 araw. Sa kanyang puso, medyo nabawasan na ang pagdudida naya sa kakayahan kong kumita ing pera. Gayon pa man, sa sinabi kong kikita kayo ing 100,000 sa 1 buwan, at babayaran pa ang higit sa 1,000,000 utang sa loob ing 3 buwan, na natalay siyang may pagilinlangan. Kung tutusin, napakaharap paniwalan nito. Lalo na para sa isang taong walang anyumang puhunan tulad kayo. Mas maharap pa yata ayan kaysa umakyat sa langit. Pero sa nayon, kakain lang naman kami sa labas, hindi naman ganong maliki ang gagastusin, wala pang 100 yuan, kaya hindi na siya nakipagtalo sa akin kung sino ang manliliber. Bukod dito, kakakilala kayo pa lang sa mga anak kayo, siguradong gusto kayo ring ipakita ang konting kakayahan bilang ama sa harap ing dalawang bata. Agad niyang sinabi, sige, Jiangchu, ikaw na ang manliliber ing pagkain na ito. Nakanggiti akong tumango. Sa sandaling ayan, tiningnan kayo ay Subair, kumikislap ang mga mata habang nikanggiting nagsabay, Papa, bakit hindi na lang tayo bumili ing pagkain at tayo na lang ang magluto? Mas arap na, mura pa sa totoo lang, hindi lang dahil mura, kundi dahil kahapon nung kumikin sila sa panan ing banda Kuelu. Narinig niyang sinabi ay Bauer na mas arap akong magluto, kaya naman gustong-gusto rin niyang matikman ang luto kayo. Noong marinig ito ay Bauer, agad siyang sumangayon, una, gusto kayo rin kumain. Sa tabi, tila nagulat Lin Xiao habang nakatingin sa akin, at nagtanong, Jiangchu, meron ng kapal ang magluto. Nakanggiti kong hinaplos ang yulo ing dalawang bata, saka tiningnan Lin Xiao at sinabing, mamaya makikita mo. Sinalayapan kayo ay Bauer, saka gumitay ng maliki kay Lin Xiao, mas arap magluto Papa. Puno ing pagjudida ang muka Lin Xiao habang nakatingin sa akin. Bahagya akong tumawa saka hinawakan ang kimi ing dalawang bata, tara, bibilay tayo ing pagkain. Tiningnan kayo Lin Xiao at sinabing hindi kayo sasama, kayo na lang. Mga 500 metro pa kaliwa, may paling dun, mura ang mga bilihin, dun na kayo bumili. Kayo na ang magluluto sa bahay. Paglabas ing bahay, sumima siya sa amin ing dalawang bata palabas, natatakot na mapagamilan kaming isang pamilya. Para maiwasan ang hindi pagkakaunawan, hindi siya sumima.
Bukod dito, ilang araw KO nang kasama sina Bauer at Bayer sa pamamasahe, kaya hindi na siya nagilala na hindi KO sila mababantayan. Noong marinig ang sinabi ni Eileen Xiao, tumango KO, saka ay sinama ang dalawang bata papunta sa piling. Hawak KO ang kami nina Sue Bauer at Sue Bayer, walong tigil sa kakadoldol ang dalawa habang naglalikad kami, at matiyaga KO rin silang sinasigat. Anong gusto niyong kainin na yung araw? Tanong KO habang hawak ang kami in dalawang bata. Papa, gusto KO pa ing sweet and sour pork ribs. Nakangaiting tiningnan KO ni Sue Bauer, sa kaniglambing. Noong marinig ang sinabi ni Sue Bauer, agad akong gumitay at tumango, sige, bibilay tayo ing tadyang. Noong marinig ito ni Sue Bauer, tuwang-tuwa siyang napatalon, saka hinala ang mangas KO at inalagalog, hihi. Ang bait-bait ni Papa. Masaya ring pumalakpak si Sue Bayer ang galing. Gusto KO naman paing beef balls, spicy fish balls, at sinigang na isda. Sige. Nalala KO na laha, nakanggiti kong sabi. Kasama KO ang dalawang bata na namasail sa palengke, pumalay kami ing ilang kilong tadyang, konting karn, isang isda, at bumalay pa kami ing konting petse, patatas, sibuyas na mura, at konting toyo. Pagkatapos mabili ang mga sangkap, inuwi KO na ang dalawang bata. Noong makita ni Eileen Xiao na pinampuno ing daladalahan ang dalawang kami KO, nakanggiti siyang nagsabay, bakit ang dami mong bainalay? Laha, yan gusto ing dalawang bata. Maglaro muna KO, KO na ang magluluto, sabi KO kay Eileen Xiao. Noong marinig ang sinabi KO, tumango Eileen Xiao, sige, magluto ka na. Dinala KO ang mga pagkain sa kusina at nagsimulang magpakitang hilas. Makalaipas ang ilang sandali, tumakbo rin papasok sa kusina ang dalawang bata. Hello tapos na akong magluto nyun, kaya agad kong pinyunazan in kami ang pawis sa noo KO, at nakangaiting sinabi, anong ginagawa nayo rito, lumabas na KO, malipit nang matapos sa Papa. Noong makita ni Sue Bauer ang pawis sa noo KO, agad siyang tumakbo palabas para kumuha ing tissue at ay binigay sa akin. Hindi KO ito kinaha, yumuko lang KO, at Sue Bauer na ang nagpunas ing pawis KO gamit ang tissue. Napikabilis, natipos na akong magluto. Yumipo na sa hipagkinan Eileen Xiao kasama ang dalawang bata. Kumuha KO ing tikising pirsong sweet and sour pork ribs para sa bawat isa sa kanila. Kinaha ni Bayer ang tadyang at ay sinubo, kumigat siya at may tuminog na malutong na crock. Special ang sarap ing tadyang na ito, hindi napigilan ni Bayer na mapuri, wow, ang sarap. Noong marinig ni Eileen Xiao ang sinabi ni Bayer, hindi rin na napigilan kumuha ing isang piraso at ay sinubo. Pagalunak, gulat na napatingin sa akin Eileen Xiao. Talagang napakasarap. Hindi pa siya nakakatikim ing ganito kasarap na sweet and sour pork ribs. Noong makita ang ekspresyon sa muka ni Eileen Xiao, yumuko sa Sue Bauer at kumain ing isang pirasong sweet and sour pork ribs. Agad, isang matamos na lasa, at isang mainit na singgo ang kumilat sa bibiging bata. Papa, ang sarap mo pa talagang magluto. Tumingala sa Sue Bauer sa akin, ang kanyang maliliking bailog na mata ay nakanggiti na parang bulikla. Kang masarap, kumain ka pa, nakanggiti akong tumango. Sa tabi, hindi na nakapagintay Eileen Xiao at tinikman na ang iba pang mga putihi. Napakasarap din ang lasa. Ang sarap, Jiang Chu, mas magaling ka pang magluto kaysa sa mga chef sa ilang mga between restaurant sa labas, papuri and Eileen Xiao habang nakatingin sa akin. Talagang hindi naya inasahan na ang isang lalaking tulad kayo ay ganito kasarap magluto. Lalo na't bata pa akong tingnan pero nakakapagluto na ing ganito kasarap. Hindi tulad ing mga lalaki sa kampanya nila, walang marinang magluto. Makhang sa hinaharap,
maswert si Xiao Shui sa pagkain. Nang marinig ang papuri en Eileen Xiao, en gumitay lang ako. Sa sandaling ayan, tumingala si Su Bao sa akin at sinabing, Papa, turuan mo rin pa akong magluto ng ganito kasarap bolong aro. Si Emperor naman. Tumango ako, saka inyabat ang keme at marahang pinusal ang maputi at matambak na pisngi ni Su Bao, malaming na sinabi, basta gusto ni Bao matuto, tayak na tuturuan ka ni Papa magluto. Agad na nagpakita ing tuwa si Su Bao. Si Su Bao naman ay masayang nakatingin sa akin at sinabing, kung ganun, maganda pa, ibig sabihin ba nito ay madalas na akong makakakan ing luto ni Papa. Si Emperor. Tumango ako, saka nagpatuloy sa paglalagay ing pagkain para kina Su Bao at Su Bao, kayong dalawang bata, kaya't anong gusto niyong kainin sa hiniharap, kayang-kaya kong lutuin para sa inyo. Opo. Si Papa ang pinakamagaling. Sigo ni Su Bao. Si Su Bao naman ay nakapo sa tabi ko at nakatingin sa akin, labis ang excitement sa kanyang puso. Sa wakas ay may ama na sila, wala nang manggangahas na mang-ipis kanila sa hiniharap. Bukod pa rito, kaya pa silang ipagluto ing masasarap na pagkain ing kanilang ama. Pagkatapos kumain, sinabihan ako en Eileen Xiao na dalhin ang dalawang bata sa sala para maglaro, habang siya naman ang nagugas ing mga plato sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ako, tiningnan Eileen Xiao na nagahugas ing plato, at sinabing, Eileen Xiao, may gusto sana akong pag-usipan sa iyo. Ano ayan? Huminto Eileen Xiao sa pagahugas, puno ing pagtataka ang muka habang nakatingin sa akin. Sinabi ko, gusto kong ay sama sina Bauer at Bayer na tumira sa akin. Hindi pwede. Mariing tumanggi Eileen Xiao. Nagpakita ako ing pagadismaya, ngunit alam ko ring hindi basta-basta bibitawan en Eileen Xiao ang kanyang depensa sa akin, kaya hindi na ako nagsalita pa, at nagbego ing paksa, kung ganun, pwede ko bang ilabas sina Bauer at Bayer para maglaro? Ibabalik ko sila bago magalas 8 ing gabi. Naang marinig ang sinabi ko, ilang sandaling nanahimik Eileen Xiao, saka tumango, sige. Naang makita kong pumayag Eileen Xiao, nakonggiti akong nagsabay, una pala, son pumunta Xiao Shui at hindi pa bumabalik. Wanjo, siguro mga isang linggo pa bago siya bumalik, paliwanag en Eileen Xiao habang nakatingin sa akin. Kung ganun, pwede mo bang ibigay sa akin ang contact niya? Gusto ko sanang makasap Xiao Shui, sabi ko. Yumaling Eileen Xiao, hindi ko rin alam ang numero niya dun. Hintayin mo na lang siyang bumalik bago ko mag-usap. Hindi pa niya nasasabi kay Xiao Shui ang tungkol sa akin, kaya hindi niya alam kung ano ang inaisip ni Xiao Shui. Bukod dito, medyo komplikado ang sitwasyon ni Xiao Shui dun na yon, kaya ayaw niyang mo-distract pa Xiao Shui. Naang marinig ko ayan, alam ko agad na ayaw en Eileen Xiao na makipag-agnian ako kay Xiao Shui, kaya hindi na ako nagtanong pa pagkatapos, lumabas ako ing kusina, pumasok sa sala at tiningnan ang dalawang bata, sinabing, kakasap ko lang kay Eileen ninyo, mamayang hapon ilalabas ko para maglaro. Ang galing, ang galing. Tuwang-tuwang napatalan Su Bao nang marinig ayan. Nakangaiting tumango Su Bao, saka lumapit sa pinchuan ing kusina at tiningnan Eileen Xiao, sinabing, Eileen, lalabas pa kami ni Papa para maglaro. Sige na, nakangaiting tumango Eileen Xiao habang nakatingin sa dalawang bata. Pagkatapos, sabay-sabay kaming tatlo na lumabas. Hinilaan ni Su Bao ang keme ko, saka tiningnan ako at sinabing, Papa, pwede pa ba tayong pumunta para tingnan ang mga tuta? Hinaplos ko ang yulo ni Su Bao, nakangaiting sinabi, siyempre naman. Naang marinig kong pumayag ako, tuwang-tuwang sumigaw Su Bao, ang galing,
sa wakas makikita ko na rin ang mga tuta. Nakanggiti kong hinaplos ang yulo and Bayer, saka ay sinama sina Sue Bauer at Sue Bayer papunta sa Bayun Guest House, kung saan ko nakatira. Pagdating sa Bayun Guest House. Ay sinama ko sina Sue Bauer at Sue Bayer sa reception, agad na en gumitay ang mayari in guest house habang nakatingin sa akin at sinabing, Xiao Jiang, anak moba ito. Tiningnan ko ang mayari in guest house at tumango, opo, anak ko pa. Ang gaganda naman, napikaswert mo, may ganyang kagandang mga anak na Bobby, sabiing mayari in guest house habang nakatingin sa akin, puno ing paganga ang boses. Nang marinig ang sinabing mayari, and gumitay lang ako. Tiningnan ako and I Sue Bauer at nagtanong, Papa, sino pa siya? Siya ang mayari in guest house na ito, tuwajan nayo siyang taya, nakanggiti kong sabi kay Sue Bauer. Magandang hapon pa, taya. Sabi na bumiti sina Sue Bauer at Sue Bayer sa mayari. Ang babait naman ing dalawang batang ito, napakagalang, hindi nakapagtataka na gan ito sila kaganda paglaki, akang gaiting tiningnan ing mayari ang dalawa. Naang marinig ang papuri ing mayari, agad na namila ang muka ni na Sue Bauer at Sue Bayer sa haya. Naang makita ing mayari ang haya ing dalawang bata, nakanggiti siyang tumingin sa akin at sinabing, Xiao Jiang, kambal ba sila. Taya, hindi pa kami kambal, triplets pa kami, may isa pa kaming kapitid na Bobby, paliwanag and I Sue Bayer sa mayari. Wow, triplets pala. Gulat na napatingin sa akin ang mayari. Napikaswert naman nitong sa Xiao Jiang. Isang beses lang nanganak, tatlo agad na anak na Bobby, at ang gaganda pa. Nakanggiti akong tumango. Ang galing mo talaga, Xiao Jiang. Nakanggiting sinabiing mayari, habang itinatas ang hinlalaki sa akin. Ang swert nitong sa Xiao Jiang ay hindi biro, isang beses lang ay nagaroon agad ing tatlong kabigibig na anak. Labis ang paganga sa puso ing mayari. Sabi nila, ang anak na Bobby ay ang munting anghel ing mga magulang, kaya gusto rin niyang magaroon ing anak na Bobby, ngunit hindi naman siya nabubantis. Mas magaling pa rin sa Xiao Jiang, isang beses lang, tatlo agad na anak na Bobby. Xiao Jiang, ang cute ing mga anak mo, alagan mo silang mabuti, nakanggiting sabi ing mayari sa akin. Si Emperor naman. Alagan ko silang mabuti. Nakanggiti kong sinabi, ihahatid ko muna sila sa kwarto. Sige. Pagkasabi ing mayari, agad kong ay sinama ang dalawang bata pakit sa hagdan. Pagbukas ko pa lang ing pinto ing kwarto, nakita ko na agad ang tuta na kumakawag-kawag ang bantat sa pintuan. Nang makita and I Sue Bayer ang tuta, agad siyang tumakbo palipit at naikap ito. Nakateo ako sa pintuan at pinagmamasdan sa Sue Bayer na yakap ang maliit na aso, hindi ko namalayang bahagayang napanjayati ang jilid ing aking bibig. Nakateo run sa Sue Bauer at pinagmamasdan ang eos ing kwarto. Sa isang tingin lang, alam na niyang siguradong malinis at mayos itong ineos ko. Malinis at maliwalas. Makhang sa Papa ay talagang isang napakinggat na tao. Papa, pwede pa ba nating pangalanan ang tuta? Tanong and I Sue Bayer habang yakap ang tuta, masayang nakatingin sa akin. Tiningnan ko ang munting alaga, tumango, sige, ano sa tingin mo ang ipapangalan natin sa kanya na yon? Ha, hindi ko pa alam. Yumaling sa Sue Bayer. Yumaling din sa Sue Bauer, hindi ko rin pa alam. Tiningnan ko ang itsura ing dalawang bata, hindi ko napigilang matawa. Nag-isip sandali sa Sue Bauer saka tumingin sa akin at sinabing, Papa, ang tuta ay laging tumitahol ing bakit hindi natin siya tawaging Wang-Wang? Wang-Wang. Medyo natigilan ako. May say din pala ang pagpapangalan ing batang ito sa tuta. Wang-Wang. Sige,
Wang Wang na lang ang itawag natin sa kanya. Tumango AKO. Maganda rin pakinggan ang pangalang Wang Wang. Tiningnan ko sina Sue Bauer at Sue Bayer, isang bakas ing laming ang duman sa aking mga mata, saka inyabat ang kami at hinaplos ang yulo ni Sue Bauer. Bigla kong naramdaman na nagaruning bag ang kulay ang aking buhay. Tiningnan ko sina Sue Bauer at Sue Bayer, nakangaiting sinabi ki sige na, ay sama natin si Wang Wang sa labas para maglaro. Opo, OPO. Sabi na tumango ang dalawa. Ay sinama ko si Wang Wang kasama ang dalawang bata palabas in guest house. Papa, saan pa tayo pupunta na yon? Tanong ni Sue Bayer habang kumukurap-kurap ang malalaking mata na nakatingin sa akin. Nakanggiti akong tiningnan si Sue Bayer, na yon, bibalay tayo ing pagkain at damit para kay Wang Wang. Ang galing, tara na pa agad. Masayang pumalakpak si Sue Bayer. Nakatayo sa tabi si Sue Bauer na bahagayang nakakunat ang noo. Bagamit na yon ay pwede na silang sumima kay Papa para magbenta ing biliklak at kumita ing pera, kailangan pa rin nil ang magtipid, hindi pwedeng magwaldas. Ngunit nang makita niyang masaya sina Papa at Bayer, hindi na siya nagsalita pa ay sinama ko sina Sue Bauer at Sue Bayer papunta sa pet shop. Sa dawn, maraming dumaron ang napapatingin sa amin ng may paganga. Talagang agapansin kaming mag-aama habang naglalikad sa dawn, mabilis na nakakuha ing maraming tingin, lalo na ang dalawang bata na talagang kibig-ibig ang itsura, kaya kinajijilawan sila. Humahanga rin sila sa akin dahil bata pa ako pero gan ito na ang swerte ko. Tingnan mo kung gano kasaya at katamos ang pamilayang ito. Ay sinama ko ang dalawang bata sa pet shop kung son ko binilay si Wang Wang. Nang makita ing mayari na kasama ko ang dalawang bata, agad siyang masiyang bumiti, binatha, ano ang bibilhin mo? Tiningnan ko ang mayari at sinabing, gusto kong bumilay ing pagkain at damit para sa aso. Nang mariniging mayari, agad siyang nagsabay, sige, suminod ko sa akin dito. Dinala kami ing mayari sa bodega sa tabi, nakangaiting tiningnan ako at sinabing, binatha, dito puro pagkain ing aso at damit ing tuta, tingnan nayo kung anong kailangan nayo. Nakangiti kong tiningnan ang may-ari at sinabing, pakilala mo muna sa amin ang ilang uri ng pagkain ng aso. Kumuha ang may-ari ng ilang supot ng pagkain at ibinigay sa akin. May 2 o 3 uri kami rito na karaniwang pinapakain sa mga aso. Pero itong Chanfu brand ang madalas naming ipakain sa mga Samoyed, kaya medyo inirerekomenda ko ito sa iyo. Kinuha ko ang supot ng pagkain, tiningnan ang may-ari at tumango, sige, ito na lang ang kukunin ko. Pagkatapos, dinala kami ng may-ari para pumili ng damit para kay Wang Wang. Hinayaan ko ang 2 bata na pumili ng gusto nilang estilo. Sa huli, nakapili sila ng isang kulay abo na t-shirt na mukhang napaka-cute. Tiningnan ni Subier ang damit ni Wang Wang at sinabing, munting Wang Wang, ang ganda ng damit mo. Nang marinig iyon ni Wang Wang, agad siyang tumahol sa akin ng ilang beses na aw-aw. Hahaha, Papa, ang cute talaga ni Wang Wang. Nakangiting tiningnan ako ni Subauer. Nakangiti akong tumango, pagkatapos ay pumili pa sina Bauer at BR ng 3 set ng damit para sa alaga, at pinabalot ko ito sa may-ari. Pagkatapos mamili, nagbayad, dala-dala ko ang 2 supot kasama ang 2 bata palabas ng pet shop. Papa, pwede po ba nating ihatid muna si Wang Wang sa bahay? Tanong ni Subaoer habang nakatingin sa akin. Tumango ako, sige, uwi muna tayo. Wang Wang, tara na. Dinala ni Subier si Wang Wang papunta sa bahay. Dala-dala ko ang mga gamit habang nakasunod sa likod ni na Subier at Subaoer. Lumapit si Subaoer sa akin at sinabing, Papa, tulungan ko na po kayo. Hindi na kailangan, mahal. Nakangiting tiningnan ko si Subaoer, kaya ko na to. Kailanman ay hindi ko hahayaang magbuhat ng mabigat ang mahal kong anak na babae. Nang marinig iyon ni Subaoer, sumuko na lang siya, saka sumama sa akin pa uwi. Dinala pa rin ni Subier si Wang Wang papasok sa bahay. Pagdating sa bahay, tinulungan muna namin ni na Subaoer at Subier si Wang Wang na ayusin ang kanyang tulugan.
Umikot-ikot si Wangwang sa kwarto ng ilang beses, saka nagsimulang tumahol ng arf-arf. Tiningnan ni Wangwang si Subaoer at tumahol ng 2 beses na aw-aw. Mabait, Wangwang, sabi ni Subaoer kay Wangwang. Nakangiti kong tiningnan sina Subaoer at Subier na naglalaro na kasama si Wangwang, sinabing, ngayon, dadalhin ko kayo sa parke para maglaro, gusto nyo ba? Nag-isip sandali sina Subaoer at Subier, saka sabay na umiling. Tiningnan ako ni Subaoer at sinabing, Papa, gusto po naming kumita ng pera. Tama. Mas masaya kumita ng pera, segunda ni Subier. Bukod dito, masaya rin silang sumama kay Papa para magbenta ng bulaklak at kumita ng pera. Kapag nakaipon na sila, mapapagamot na nila si Mama. Nakangiti kong hinaplos ang ulo ng dalawa, sige. Sama-sama tayong magbenta ng bulaklak para kumita ng pera. Yehey! Tuwang-tuwang napatalon sina Subaoer at Subier. Pagkatapos, isinama ko sina Subier at Subaoer palabas ng pinto. Paglabas pa lang, sa may pasilyo ay nakasalubong namin si Ginang Wangmei na taga-itaas na palapag. Nang makita ni Ginang Wangmei sina Subaoer at Subier, agad siyang humiti at sinabing, Baoer, Bier, saan kayo pupunta ngayon? Magandang hapon po, Ginang Wang, lalabas po kami ni Papa para maglaro, nakangiting sabi ni Subier kay Ginang Wangmei. Nang marinig iyon ni Ginang Wangmei, agad siyang gulat na napatingin sa akin. Ang lalaking ito sa harap niya ay ang ama nila? Hindi pa niya naririnig dati ang tungkol sa ama ni Baoer, bakit bigla? Ama niyo? Tanong ni Ginang Wangmei kina Subier at Subaoer nang may pagdududa. Sabay na tumango sina Subier at Subaoer, opo. Siya po ang tunay naming ama. Nang marinig ni Ginang Wangmei ang tiyak na boses ng 2 bata, agad na sumilay ang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ay naku, ang gwapo naman ng ama ni Baoer at Bier. Bulalas ni Ginang Wangmei. Hay, salamat po sa papuri, Ginang Wang. Nakangiting tiningnan ni Subaoer si Ginang Wangmei. Tiningnan ko si Ginang Wangmei, magalang ding bahagyang tumango. Pagkatapos, nakangiting tiningnan ako ni Ginang Wangmei at sinabing, Binata, ikaw na ang ama nila, kaya sana alagaan mo silang mabuti. Napakahirap ng buhay nila nitong mga nakaraang taon, bilang ama nila, hindi mo dapat hayaang maghirap pa si Xiaoxui at ang mga bata. Nang makita kong kausap ni Ginang Wangmei ang mga anak ko, alam kong hindi masama ang relasyon nila, kaya seryoso akong nagsabi sa kanya, Tia Wang, aalagaan ko pong mabuti si Xiaoxui at ang mga bata. Dati po kasi nasa malayo ako at hindi ko alam ang sitwasyon, ngayong nakabalik na ako, tiyak na aalagaan ko silang mabuti. Tumango si Ginang Wangmei, puno ng saya ang kanyang mga mata, saka kumaway para magpaalam kina Subaoer at Subier, sige na. Opo. Aalis na po kami. Paalam po, Ginang Wang. Kumaway sina Subier at Subaoer kay Ginang Wangmei, nakangiting nagsabi. Isinama ko sina Subaoer at Subier papunta sa tindahan ng bulaklak. Nakita ko ang isang magsasaka na nakatayo sa gilid ng daan at nagbebenta ng ilang paso ng orchid. Sinulyapan ko ito, biglang nanlaki ang aking mga mata. Isinama ko sina Baoer at Bier palapit. Yumuko ako, tiningnan ang paso ng orchid sa harap ko. Natuklasan kong ito ay isang paso ng jade orchid. Ang bulaklak na namumukadkad ay kulay berdeng parang jade. Bukod dito, ang mga talulot ay kumikinang at malinaw, naglalabas ng bahagyang fluorescent na liwanag, kasing ganda ng jade. At sa paso ng jade orchid na ito, mayroong 3 puno. Isang puno, sa susunod na henerasyon ay nagkakahalaga ng hanggang 50,000 yuan. Kung gayon, ang pasong ito kung aabot sa susunod na henerasyon, ay maaaring maibenta sa mataas na halagang 150,000. Ngunit sa panahong ito ay taong 1,999, hindi pa gaanong mataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa sitwasyon ng merkado ng orchid sa panahong ito, ang pasong ito ng jade orchid ay maaari ring maibenta sa halagang 20,000 yuan. Tiningnan ko ang pasong ito, saka ang mga ordinaryong paso ng orchid sa tabi, at tinanong ang presyo ng mga ordinaryong paso ng orchid. Ang mga pasong ito ng orchid ay 30 yuan bawat isa. Itong paso na ito. Tinuro ko ang paso ng jade orchid at nagtanong, pinipilit na manatiling kalmado ang aking mukha. Kung gusto mong bilhin ang pasong ito, 25 yuan, sabi ng lalaking nagbebenta ng orchid. Ang pasong ito ng orchid ay hinukay ng kanyang pamangkin sa bundok, kalahating buwan na itong ibinebenta, ngunit wala pa ring bumibili.
Dahil ang bulaklak ng pasong ito ay kulay berde, habang ang bulaklak ng iba pang mga paso ay puro pula. Gusto ng mga kababayan natin ang kulay pula, swerte. Ang kulay berde naman ay may hindi magandang kahulugan, tulad ng digu, berdeng pagong, ibig sabihin ay cuckold, na mozi, berdeng sombrero, ibig sabihin ay cuckold. Kaya naman napakahirap ibenta ng pasong ito ng orchid. Nagbabalak pa nga siyang iuwi na lang ito kung hindi maibebenta ngayon at hindi na ilalabas sa susunod. Hindi niya inaasahan na magtatanong ako, kaya agad siyang nagbawas ng 5 yuan. Tumango ako, sige, bibilhin ko na itong paso na ito, tutal mas mura naman ng 5 yuan. Agad na ngumiti ng malapad ang lalaking nagbebenta ng orchid. Binata, maganda ang mata mo, napakaganda ng pasong ito ng orchid. Kumuha ako ng 25 yuan mula sa aking bulsa at ibinigay sa kanya. Tinanggap niya ang pera, kinumpirma na lahat ay tunay, saka binuhat ang paso ng jade orchid at ibinigay sa akin. Tinanggap ko ang paso ng orchid, niyakap ito, saka nagpatuloy sa paglalakad kasama sina Subaoer at Subier papunta sa tindahan ng bulaklak. Papa, mahilig po ba kayo sa orchid? Tanong ni Subaoer habang naglalakad. Medyo lang, pero hindi ordinaryo itong paso ng orchid na ito. Nakakuha ako ng magandang deal, nakangiti kong sabi. Medyo natigilan si Subaoer, hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Papa, ano po ang ibig sabihin ng nakakuha ng magandang deal? Naguguluhan ding tumingin sa akin si Subier. Nga po, Papa, ang bulaklak ng pasong ito ay kulay berde, habang ang bulaklak ng iba pang mga paso ay puro pula. Sa tingin ko mas maganda ang kulay pula at lila. Pero mas mura ng 5 yuan itong paso ng orchid, talagang magandang deal. Nakangisi akong nagsabi, may ilang tao naman na gusto ang orchid na namumulaklak ng kulay berde. Ang ibig sabihin ng nakakuha ng magandang deal ay, gumamit ng kaunting pera para makabili ng mamahaling bagay. Habang nag-uusap, bigla, may isang kotse na huminto sa tabi namin. Sinulyapan ko ang kotse, saka nagpatuloy sana sa paglalakad. Binata. Sandali lang. Agad na may tumawag. Hindi ko alam kung ako ang tinatawag, pero kusa pa rin akong tumingin sa loob ng kotse, at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa loob. Sinabihan ng matandang lalaki ang driver na ihinto ang kotse, saka nagmamadaling binuksan ang pinto ng kotse, at bumaba. Nakangiting tiningnan ako ng matandang lalaki, mabait ang kanyang itsura. Tiningnan ko ang matandang lalaki at sinabing, Ginoo, may kailangan po ba kayo sa akin? Tiningnan ng matandang lalaki ang paso ng orchid na yakap ko, at sinabing, Binata, hindi ko alam kung ipinagbibili mo ba ang paso ng orchid na hawak mo. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Zhao Tongyuan, isang propesor sa universidad. Sa pagkakataong ito, umuwi siya sa Changsha para bisitahin ang mga kamag-anak. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang tao na may dalang paso ng jade orchid sa daan. Personal siyang mahilig sa mga orchid. Malalim ang kanyang pag-aaral tungkol sa mga orchid. Bawat taon ay dumadalo siya sa mga eksibisyon ng orchid sa iba't ibang lugar. Kaya naman, nang makita niya akong may dalang paso ng orchid, agad niyang nakilala na ito ay isang napakahalagang paso ng jade orchid. Nakita kong Mercedes ang sasakyan niya, siguradong isang mayamang matandang lalaki. Sinabi ko, magkano po ninyo bibilhin, Ginoo? Nang marinig ni Zhao Tongyuan na may balak akong ibenta ang pasong ito ng orchid, agad na namula ang kanyang mukha sa excitement. Ang pasong ito ng orchid, para sa ordinaryong tao, marahil ay isang paso lang ng bulaklak. Ngunit para sa isang taong labis na umiibig sa mga orchid tulad niya, ito ay isang kayamanan. Agad siyang nagsabi, 10,000 yuan, ano sa tingin mo? 10,000 yuan, sa panahong ito ay napakaraming pera na, katumbas ng mahigit isang taong sahod ng ordinaryong manggagawa. Kung narinig ng lalaking nagbebenta ng orchid kanina ang presyong ito, siguradong tuwang-tuwa siyang agad na papayag na ibenta ito. Ngunit, tiningnan ko si Zhao Tongyuan at bahagyang umiti, Ginoo, kung napansin niyo na itong paso ng orchid, sa tingin ko alam niyo rin kung anong uri ito ng orchid. Sa tingin niyo ba, ibebenta ko ito sa halagang 10,000 yuan? Labis na nagulat sina Subaoer at Subier nang marinig ang 10,000 yuan. Ang 10,000 yuan na ito ay napakaraming pera. Ngunit agad ding narinig na hindi ko ito ibebenta, lalo pang natakot ang dalawang bata. Pareho silang tumingala sa akin, hindi maintindihan kung bakit ako tumanggi. Malaking halaga ang 10,000 yuan. Ilang beses kaya silang kailangang magbenta ng bulaklak para makaipon ng 10,000 yuan na iyon.
Nang marinig ni Zhao Tongyuan ang sinabi ko, labis siyang nagulat habang nakatingin sa akin. Hindi niya inaasahan na nakilala ko pala ang pasong ito ng orchid. Nang malaman niyang nakaharap siya sa isang taong marunong sa kalakal, hindi na siya tumangad pa, nagbigay ng presyong kaya niyang tanggapin, nakangiting sinabi, "Binata, hindi ka masama, alam mo pala itong paso ng orchid. 20,000 yuan ang alok ko, talagang gusto kong bilhin, ano sa tingin mo?" Ang 20,000 yuan ay ang pinakamataas na kaya kong ibigay, kung mas mataas pa, hindi ko nakakayanin. Ang 20,000 yuan para bilhin ang pasong ito ng orchid, mapaparusahan na naman siya ng asawa niya na lumuhod sa plansahan. Ngunit dahil sa kanyang hilig, mas pipiliin pa niyang lumuhod sa plansahan kaysa hindi ito mabili. Nakangiti akong nagsabi, "Sige, may 3 puno ng jade orchid sa pasong ito, kung bibilhin niyo ito sa halagang 20,000, hindi kayo malulugi." Ang 20,000 yuan ay ang kasalukuyang presyo sa merkado ng pasong ito ng jade orchid. Binili ko ang pasong ito ng orchid para kumita ng pera. Gusto kong kumita ng maraming pera, ngayon kailangan kong makaipon ng mas maraming paunang puhunan hanggat maaari. Natawa ng malakas si Zhao Tongyuan, lalo pang gumanda ang impresyon niya sa akin. Kung tutuusin, hindi madaling mahanap ang jade orchid, kung hindi ito magkakahalaga ng ganoon kalaking pera. Dahil may pera para mabili ang gustong-gusto, si Zhao Tongyuan ay labis na natuwa. Ngumiti siya at sinabi sa akin, "Binata, kailangan ka naming abalahin na sumama sa amin sandali. Wala akong dalang ganoon karaming cash ngayon, kailangan nating pumunta sa bangko para mag-withdraw." "Sige po, tango ko." Nagkataon namang may malapit na bangko. Yakap-yakap ko ang paso ng orkidyas, hawak ang kamay ni na Subaoer at Subier, at sumunod kami kay Zhao Tongyuan papunta sa bangko. Pagdating sa bangko, pumunta si Zhao Tongyuan sa counter para mag-withdraw. Kumuha ng 20,000 yuan at ibinigay sa akin, sabay ngiti at sabi, "Binata, bilangin mo, baka kulang." Isinantabi ko ang paso ng orkidyas, saka tinanggap ang perang ibinigay ni Zhao Tongyuan, binilang itong muli at tama ang 20,000 yuan. Pagkatapos ay itinago ko ang pera, saka binuhat ang paso ng orkidyas at ibinigay kay Zhao Tongyuan. Tinanggap ni Zhao Tongyuan ang jade orchid, orkidyas na jade, ngumiti at nagtanong, "Binata, ano ang pangalan mo?" "Jiang Zhao," sagot ko. "Sige, Jiang Zhao, natandaan ko na. Ako nga pala si Zhao Tongyuan, kung pagtatagpuin tayo ng tadhana, magkita tayong muli." Niyakap ni Zhao Tongyuan ang paso ng orkidyas, ngumiti at umalis. Nang makaalis na si Zhao Tongyuan, hindi napigilan ni na Subaoer at Subier na tumakbo papalapit sa akin, tumingin sa akin nang may pagkamangha at nagsabi, "Papa, yung paso ng orkidyas na binili mo kanina ng 25 yuan. Naibenta mo talaga sa matandang iyon ng 20,000 yuan?" Hindi nila akalain na ang paso ng orkidyas na ganoon kadaling nakuha ni Papa ay maibibenta ng 20,000 yuan. 20,000 yuan iyon. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng ganoon karaming pera. Ang galing-galing talaga ni Papa. Ang tingin ni na Subaoer at Subier sa akin ay agad na napuno ng labis na paghanga. Habang tinititigan ng dalawa kong anak na babae nang may paghanga, isang kakaibang pakiramdam ang sumibol sa puso ko. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Mas masarap pa kaysa noong nakaraang buhay ko nang ako'y naging matagumpay na tinitingnan ng grupo ng mga babaeng tagahanga nang may paghanga. Umiti ako at sinabi sa dalawa kong munting anghel, "Ito na nga yung sinasabi kong nakapulot ng swerte na naikwento ko sa inyo noon." Gumastos ng 25 yuan para sa paso ng orkidyas, pagkabenta agad kumita ng 20,000, tubo ng 19,975 yuan. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ipinapahiwatig nito na mahalaga ang matalas na mata, mahalaga ang kaalaman. Kaya naman, hindi ko tinapos ang sasabihin ko, balak kong subukan ang dalawang bata. Si Subaoer ay tuwang-tuwang nagsabi, "Kaya naman, kailangan nating mag-aral ng mabuti, palawakin ang ating kaalaman, para hindi tayo maluloko ng iba na mabili ng mura at maibenta ng mahal, kundi tayo ang makakapulot ng mga napabayaan ng iba." Ang talino talaga ng anak ko. Ngumiti ako at hinaplos ang ulo ni Subaoer. Nakita ni Subair na pinuri ang kanyang 8, hindi rin siya nagpahili at nagsabay, "Papa, ang makapulot ing swert ay may isa pang po ng kondisyon, ayan ay dapat makatagpo ing customer na handang gumastos. Kapag naibenta na ang gamit, saka lang talaga masasabing nakapulot ing swert at kumita ing tubo."
Tama pa ba? Pante ang treto ko, buwang pagmamahal kong hinaplos ang yulo en Iber, en gumitay at pinyuri, tama, ang talino talaga en Iber namin. Hi, Papa, ang swert natin na yon, kabibili lang ing orchideas, bigla na lang may customer na dumating, sabi en Iber. En gumitay ako at sinabi, kasi kayong dalawa ang nagdala ing swert kay Papa. Hinala-hila en Iber ang tali ing aso sa kiminaya, at sinabi sa akin, Papa, dahil ba pinanggalanan nating wang-wang ang tuta, kaya si nagdala ing wang kay, masiganing yaman, sa atin? En gumitay ako at sinabi, malamang. Napakaganda ing mood ko. Kumita ing 20,000 yuan, dagdag pa ang 7,000 yuan na hawak ko, ngayon ay meron na akong 27,000 yuan, with na akong gumawa ing maliliking bagay. Ang dalawang bata ay lalo pang natsuwa. Sa doon papunta sa tindahan ing Bulaklak, walong tigil silang tumitawag kay Wang Wang, Wang Wang Wang. Dalhin mo ang yaman kay Papa, so na kumita sa Papa ing maraming pera. Pagdating sa tindahan ing Bulaklak at matapos mainpake ang mga Bulaklak na ibibenta na yung aro, tinala ko sina Subayer at Subawa sa pedestrian street para magbenta ing Bulaklak. Sa pagkakatayang ito, dahil sa Wang Wang ay nakasut ing bagong damit, at dahil na rin sa kakutan ing dalawang bata, maraming mga 8 ang nakit na lumipit at tuminjin, kaya sa lub lamang ing 3 oras ay nabos na ang mga Bulaklak. Pagkatapos magbenta ing Bulaklak, tinulangan ko ang dalawang bata na magbalang ing pera, kumita kami ing 500 yuan na yung aro. Ito na ang pinikamalaki sa ilang aro naming pagbabenta ing Bulaklak. Wow! Ang daming pera. Bilalas en Iber. Una, oo na. Sunod-sunod na tango en Iber. En gumitay ako habang tinitingnan ang dalawang bata, perhong may butil-butil na pawis sa noo. Pero hindi ako nakaramdam ing pagod, sa halap ay naramdaman kong napakasaya ing simpleng buhay na ito. Tara! Bibilhan kayo en Papa ing ice cream. Inakay kayo ang dalawang bata papunta sa isang kalapit na tindahan ing ice cream. Ang may-ari ing tindahan ay nakapo sa isang silya at numangguya ing buto ing pakwan. Lumapit ako at sinabi, Boss, 3 green bean popsicle na pa. Sige. 6 na jiao. Sagat ing may-ari. Nagbayad ako ing 6 na jiao, kinaho ang 3 popsicle. Binigyan sina Subayer at Subawa ing tig-isa, at kumuha rin ako ing isa para sa sarili ko. Habang kumikin ing ice cream sina Subawa at Subayer, matitamis non GT ang mababakas sa kanilang mga muka. Ako naman, habang kumikin ing ice cream ay nagmimisid sa palagid. Bigla, nakakita ako ing isang internet cafe, agad na naglawanag ang aking mga mata, at isang idea ang sumajay sa isip ko. Pagkatapos kumain ing ice cream, en gumitay ako at sinabi kina Subawa at Subayer, tara, dadalhin kayo en Papa sa internet cafe para maglaro. Internet cafe pa. Pareho silang nagtatakang tuminjin sa akin. Ano ang internet cafe? Ito ay isang bagay na hindi pa nila naranasan. En gumitay ako, tara. Oh! Sagat ing dalawang bata. Agad silang sumunod sa akin papasak sa internet cafe. Pagpasak nina Subawa at Subayer sa shop, mosisa nilang pinagmasdan ang palagid. Noong 1999, napakasimple pa ing kondisyon ing mga internet cafe, dahil napakamahal ing mga computer, isang unit ay mahigit 10,000 yuan na, kaya napakalaki ing gastos sa pagbabukas ing internet cafe. Kaya naman ang internet cafe na ito ay may 5 lamang na computer. Makakapal ang mga monitor, at ang mga upuan sa shop ay puro gawa sa kahoy. Wala ring aircon ang internet cafe, sa tagaro, para kang matutuno sa sobrang init habang nag-internet dito. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan,
hindi nito napigilan ang paghahilig ng MGA tao sa internet at MGA laro. Pagpasak pa lang sa pinto, marinig mo na ang malakas na tunog ng pagtipa sa keyboard. At ang sigawan ng MGA kabatang lalaki. Dali, patiin mo, patiin mo. Ay stun mo. Kaya't apat na tao lang ang naglalaro, napikasigla pa rin ang atmosfera sa internet cafe. Napanjasay AKO, ito talaga ang atmosfera ng panahong ito. Pimanta AKO sa counter, sinabi KO sa binatang namamahala ng internet cafe, paki-open naman AKO ng isang unit, magano isang oras. ₱5 isang oras dito sa amin, mag-open ka ba? Tanong sa akin ng namamahala. Tumango AKO. Sige, swert ka rin, may kakalis lang na customer kaya may isang bakanting unit, kung hindi, maghihintay ka pa sandali. Pagkasabi nito ng namamahala, ay sinulat naya ang oras ng pagsisimula kung gamamit ng computer sa isang notebook. Tiningnan KO ang namamahala habang nagsusulat sa notebook, naisip KO, sa panahong ito, wala pa talagang sistema ng pamamahala para sa MGA Internet Cafe. Ito ay isang napikabiring pagkakatayan. Kung masasamantala ng mayos, tayak nakikita ang maliki. Bahagayang umangat ang gilid ng labi KO. Mabilis lang, binaksan na ang namamahala ang isang unit para sa akin. Tumango AKO at dinala ang dalawang bata para yumupo. Papa, ano pa ang ginagawa natin dito? Mosisang tanong sa akin ay Subair. Maglalaro in game. Nakanggiting sagat KO. Maglalaro in game? Anong game pa ang lalaruin natin? Hindi KO sinigat sa Subair, tiningnan KO lang ang computer, at napansin kong naka-install na rito ang Command and Conquer CS, at ilang sikat na laro nung panahong ayan. Tiningnan KO laha, saka binaksan ang larong CS, isa ay tong shooting game. Pumasak agad AKO sa anang round. Sina Subauer at Subair, isa sa kaliwa, isa sa kanan, dikit na dikit sa akin habang naninut. Pagpasak sa laro, agad akong nakahanap ng pwesto, at nagsimulang maglaro ng CS. Habang naglalaro, inobserbahan KO ang galaw ng karakter sa laro, at sinasubaybayan ang direksyon ng galaw ng ibang MGA karakter. Wow! Ang galing! Ang astiging karakter na, too. Nang makita ang performance ng karakter KO, namanghang bilalas ay Subauer. Oo na. Ang galing ng teknik ay papa. Nakita KO, sunod-sunod mong pinyati ang 7 o 8 kalaban. Sunod-sunod ding tango ay Subair. Habang tinitingnan ang ekspresyon ng paganga ng dalawang bata, isang pakiramdam ng kasiyahan, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang sumabol sa puso KO. Halika, halika. Bauer, lapit KO, tuturuan KO ay papa maglaro. And gumitay AKO, tinawag ang dalawang bata. Opo. Nagmamadaling tumango sina Subauer at Subair. Kanina pa, habang pinapanood nila akong maglaro, na humaling na sila sa larong ito. Halika. Tuturuan KO ay papa. Sinimilan KO silang turuan kong paano maglaro. Opo. Sunod-sunod na tango ng dalawang bata. Una kong itinuro sa kanila ang MGA patikaran ng shooting game, saka KO sinimulang ituro sa kanila kung paano gamitin ang MGA baril sa laro. Papa, bakit pa ang galing-galing ninyong bumaril? Mosisang tanong ay Subauer. Ang galing ay papa sa pagbaril ay dahil sa pagsasani. Nakanggiting sagat KO, halika, Bauer, maglaro pa tayo. Nalala KO, nung araw, AKO ay isang batikang manlalaro ng CS, kaya sisilulang sa akin ang larong ito. Opo. Nagmamadaling tumango ang dalawang bata. Halika, asintahin mo ang kalaban.
Opo. Tango and Isu Bayer. Asintahin. Putok. Bang bang bang. Sunod-sunod na malutong na putok in baril ang yumalinggonggo. Nakateo ako sa tabi nila habang nanonood, nagalab ang dibdib ko, napakasarap sa pakiramdam. Habang abala ako sa paglalaro, ang grupo ing MGA bat ang lalaki sa internet cafe ay sumisilip din sa MGA Galokeo. Ang dalawang nakapo sa tabi ko ay tumayo pa na at pumunta sa likuran ko para manood. Lahat sila ay namanga. Ang dalawang manlalaro na nakapo sa tapat ay lumapat din para manood. Apat na tao ang nakateo sa likuran ko, tuwang-tuwa sa paninod.